Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Anak na naman na dalaga ni Aling Pasita na wala. Grabe, Manong. Hindi natin ito naagapan kagabi dahil sa ibang body tayo pumunta eh. Magaling rin talaga magmanipula ng sitwasyon tong tribo ni Alcaparo, no? Sige lang. Hindi naman niya agad-agad masasaktan ng mga kinuha niya dahil para yun sa tagapagmana ng batugan na pinuno ng aswang na yon. Kaya nga dapat mahanap na ang anak ng halimaw na yun eh. Pero mahanap lang natin yon kapag nahanap natin si Esmeralda. Pero laging negatibo ang balitang dala ni Barok eh. Kaya nga tanggal na siya sa trabaho niya eh. Kasi hindi siya magaling sa ganon. Grabe, ang saklap naman ng kapalaran ni Barok. Tanggal siya sa trabahong walang sahod. Aray ko. Nagrereklamo ka kasi walang sahod sa trabaho niyong ta? Naku po, Manong, hindi po. Mahal na mahal namin itong trabaho na ito, no? Alam kong hindi niyo mahal ang trabahong yan. Pero kung hindi niyo yan pahahalagahan, lalo ka na, hindi mo may paghihiganti ang mga magulang mo na pinatay ng aswang sa loob ng isang araw lang. Hindi ba't yun naman ang rason kung bakit mo ito ginagawa? Ayan na nga tayo eh. Pinaalala mo pa talaga, Manong. Alam mo naman na ang sakit sa bituka ang alaala na yan. Kaya nga wag mo akong biruin sa ganon kasi mauungkat at mauungkat talaga yung bagay na hindi mo maaalala. Kaya, Kulasa, ikaw ang gumawa ng trabaho ni Barok na hindi niya magawa-gawa. Oh, bakit naman po ako? Hindi ko nga po masyadong kilala yung Esmeralda na yun eh. Naintindihan mo ba yung salitang maghahanap? Ibig sabihin, hindi mo alam kung saan o kung sino siya. Kaya mo hahanapin. At alam ko namang kaya mong gawin yun eh. Ikaw pa ba? Ay nako, ang hirap din naman pala ng palaging magaling eh. Sa'yo na lang lahat ibinibigay yung mga mahihirap na trabaho. Ay bakit? Nagrereklamo ka ba? Ha, Kulas? Hindi o. Sige po, Manong, gagawin ko na po. Maraming salamat po sa utos ha. Isa sa mga maaasahang manunugi si Kulas ng albularyo na si Vito. Ang kasaysayang ito ay nangyari pa matagal na panahon na ang lumipas. Itong panahon ng pagiging mortal na magkaaway ng mga albularyo at manunugis at ng mga aswang. At isang dalagang tagapagmana ng tribo ng mga aswang ang parehong hinahanap ng parehong panig. O Kulas, ito mga palatandaan para mahanap mo yung batang itinakas ni Esmeralda noon. Ang batang ito ay may nunal sa hita at hugis puso yon. Sa hita po talaga, Manong? Wala tayong magagawa. Doon tumubo yung nunal eh. Basta, hugis puso ito. At sigurado ko ang batang ito dalaga na ngayon na may malakas na pandinig, malakas na pakiramdam, at may matalas na paningin kahit sa madilim. Parang ang hirap naman po hanapin yung mga palatandaan na yan, Manong. Pwede siyang magpanggap dyan eh. Kaya nga galingan mo. Yun na nga. Eto pa. Kasi noong sanggol yon habang itinatakas yun ni Esmeralda sa amin, may dumaang tipak ng bato sa noo nun na galing sa bangin. Kaya sigurado kong may peklat sa noo yung babae. Pero nasa hita pa rin po yung kumpirmasyon. Mismo. Ganon nga, Kulas. At alam kong kaya mo yan. Hindi ako magtitiwala sa'yo kung hindi. Yang si Barok, sinubukan ko lang talaga pero siyempre, ikaw pa rin ang alam kong makakagawa dito. Yun lang. Mukhang kailangan kong maging manyakis. Nasa hita yung palatandaan eh. Kahit na ano na yung diskarte mo na yan ikaw na bahala. Ang importante, matuntun mo yung babaeng yon bago pa siya matuntun ng mga kalahi niya. Dahil mahirap kalaban yon kapag naging aswang yon na gaya nila. Kapag nakita ko na po siya, anong gagawin ko? Di patayin mo para wala nang hahabulin ng mga aswang. Papatayin ko kahit hindi pa siya aswang? Oo, dahil anak pa rin siya ng aswang. At bukod doon, nung sanggol pa lang siya naiharap na ito ng kanyang ama sa orakulo nila at nabasbasan.
Ang kailangan na lang nilang gawin sa batang yun ngayon ay ang palunukin ng batong inilaan para sa kanya. Ang batong yon ay dating pag-aari ng pinakamalakas na babaeng aswang sa grupo nila. Yon ang kauna-unahang pinunong babae nila. Hindi ko lang alam kung naiintindihan yun ni Esmeralda kasi siya ang nagtaka sa bata nang makuha namin ito mula sa mga aswang Ayon sa kwentong nakaraan ng mga albularyo at manunugis, itong si Esmeralda ay kabilang sa tribo nilang mga manunugis at nagkamali dahil sa pagtakas nito sa sanggol na anak ng aswang sa kamay ng mga albularyo. Nauunawaan naman ni Kulas ang ibig sabihin ni Esmeralda. Tulad niyang may malambot na puso, talagang hindi niya kakayanin na makitang may sanggol na pinapatay. Pero sa kabila ng mahirap na misyon, sinunod pa rin nito ni Kulas. Magandang araw po. Magtatanong lang po. May kilala po ba kayong ginang na nagngangalang Esmeralda? Ay, umiling? Ale, may nakilala ka bang babae na nagngangalang Esmeralda dito? Ay sus, pambira naman ng suplada. Sinagi pa ako sa balikat. Magandang araw. May kilala po ba kayong Esmeralda rito? May hinahanap ka pong tao, kuya? Oo. Hinahanap ko yung ginang na Esmeralda ang pangalan. May kilala ka ba? Wala po eh. Pero gusto mo po bang tulungan kita? Tutulungan mo ako? Paano mo naman gagawin yun Ako nga, hindi ko alam kung sino yung hinahanap ko. Eh di mas lalo po kitang tutulungan sa ganyan. Ay nako, wag na. Kung nahihirapan ako, siguradong mas mahihirapan ka. May kambal po akong swerte, kuya. Maniwala ka po sa akin. Yang hinahanap mo po, mabilis makita yan. Kaya pumayag ka na po. Pagkain lang naman po ang kailangan ko Kahit yung tira-tira mo lang po, kapalit po ng serbisyo ko. Nako, kaya pala Nag-aalok ng serbisyo para lang sa pagkain. Bata, bakit? Nasaan ba yung mga magulang mo? Patay na po sila, kuya Pinatay sila ng mga aswang para lang makuha yung ate ko. Ano? Pinatay ng aswang? Naniniwala po ba kayo sa aswang, kuya? Oo naman. Pinatay rin nun ng nanay kong buntis at ng tatay kong manunugis. Kaya pala, manunugis po pala ang tatay mo. Pero patay na Kahit na po, anak ka pa rin po ng manunugis. Ibig sabihin, may kaalaman ka tungkol sa aswang. Pwede po ako magpaturo sa iyo lumaban? Okay lang po ba? Gusto ko po kasing bawiin yung ate ko Sus, Ginoo. Wag na. Mapapahama ka lang sa mga yon. O siya, sige na. Sumama ka na sa akin. Wala ka naman palang ibang masasandalan pa Malungkot po ang buhay ko, kuya. Pero ayaw ko na magkwento. Sapat na sa akin na isama niyo ako. Dahil sa awa, isinama na lang ni Kulas ang batang lalaki. Lumang-luma na ang damit nito at butas-butas na rin ang tsinelas. Napakapayat pa nitong bata na nakadagdag pa sa nakakaawa nitong sitwasyon. Mapapansin rin niya ang nginig ng katawan nito. Patunay na ang batang yon ay kasalukuyang gutom. Gusto mo nito? Naku po, kuya. Tinapay yan ang sarap niyan. Natikman ko po yan nung buhay pa sila nanay. E di, kumain ka ulit para maalala mo ang lasa. Maraming salamat, kuya. Ulo ka talaga ng langit para sa akin. Ay sus, karapatan mong makatanggap ng malasakit kaya nagkita tayo. Halika na, doon tayo sa tindahan at bibili tayo ng panulak mo dyan. Baka wala ka ng pagkain dyan, kuya. Pwede naman tayo magati na lang dito. Hindi na. Para na sa'yo yan kaya ubusin mo na para sumigla ka. Napapansin ko, nanginginig ka Nagpapanggap ka lang na masigla pero hindi nakakatakas sa paningin ko yung lindol sa katawan mo. Ilang araw ka na bang hindi nakain? Matibay na po ba ako kung sakaling sabihin ko sa inyo na 2 araw na akong hindi nakain? Ano? 2 araw na wala kang kain? Buti buhay ka pa. Tsaka, saan ka ba natutulog Wala ka bang ibang nahihinga ng tulong? Pambira ka naman Hindi po kasi ako taga dito, kuya
Galing pa po ako sa bundok. Kaya nga po, ang dali lang sa aswang na yun na sumugod sa amin, di ba? Wala kasi kaming kapitbahay dun eh. Bumaba lang ako dito kasi natatakot na po ko ron. Di bali po dito kahit gabi kapag umatake ang aswang, may mga tao ko matatakbuhan. May mga tao ka nga bang matatakbuhan? Kasi kung meron, dapat hindi ka gutom ngayon. Ang importante, walang aswang na umatake, kuya. Sa bagay, mga dalaga kasi ang kailangan ng mga aswang eh. Umatake sila sa mga lugar na may mga dalaga. Pero dito pansin ko, maraming dalaga rin eh. Opo, kuya. Pero walang aswang na umatake dito. Ayun po pala yung tindahan, oh. Bibili po ba kayo? Ay, sige, tara. Kahit nagutom ang batang yon, kapansin-pansin pa rin na marunong itong mahiya. Tinanong ito ni Kulas kung ano ang gusto nito pero ang sabi ng bata ay kung ano na lang ang naibibigay niya. Napahanga naman si Kulas sa positibong ugali nito. Halatang pinalaki ito ng mabuti ng mga magulang. Isa rin yon sa posibilidad na rason kung bakit nanatiling gutom ang bata. Ayos ka na ba sa lahat ng yan? Opo, kuya. Maraming salamat po talaga, ah. Pangako po, babawi po talaga ako sa inyo. Gagawin ko talaga ang lahat para makita nyo yung hinahanap nyo sa lalang madaling panahon. Kahit wag ka na magpagod para tulungan ako, ayos na sa akin ang nakakain ka. Ay, oo nga pala. Kanina pa tayo nag-uusap pero hindi ko pa alam yung pangalan mo. Tisoy na lang po, kuya. Ikaw po, anong pangalan mo? Kuya Kulas na lang. Astig ah. Pangalan pa lang, halatang anak ka na ng manunugis. Kulas! Shh! Huwag mo na laging banggitin yan. Gusto kong tayo lang ang nakakaalam niyan ha. Opo, kuya. Kung yan po ang gusto mo. O siya, sige. Ubusin mo na yan. Pagkatapos kumain ng bata, nagsimula naman silang maglakad-lakad sa lugar na yon. Kabisado na ng bata ang baryo at ang ginagawa na lang nila ay ang magtanong sa mga bahay-bahay. May nakita naman silang malaking bahay at may nagwawali sa loob nito. Tinanong rin nila yon kung may kakilala itong Esmeralda at ang sabi naman ng ginang na yon ay wala. Ayos lang po yan, kuya. Hindi tayo susuko. Talagang hindi tayo susuko kasi bawal sa akin yon. Ay, oo nga pala, kuya. Kamag-anak niyo po ba yun? Ano niyo po ba si Esmeralda? Tsahin niyo po ba? Hindi. Mahabang kwento, Tisoy. Pero ang edad mong yan, hindi mo pa pwedeng malaman. Masyadong komplikado para sa'yo. Ganun po ba yun, kuya? Di sige po, hindi na ako magtatanong. Mukhang personal po eh. Halika na. Bago pa magdilim, maghanap tayo ng matutulugan. May kamalig po akong tinutulugan, kuya. Gusto mo po ba doon? O baka pala hindi ka sanay sa malamok, no? Saan ba yan? Hindi ako maarte pagdating sa higaan. Kung ganun po, di sige, sumama ka po sa akin. Medyo malayo-layo nga lang po yun. Walang problema sa akin na malayo, Tisoy. Malayo din naman ang pinanggalingan ko eh. Bundok pa nga yun eh. Ay, talaga po? Akala ko, ako lang ang galing sa bundok eh. Ikaw rin po pala. Malayo ba dito yung bahay ng mga magulang mo? Wala na po yun. Nasunog na po eh. Kaya nga po, ito lang ang damit ko. Tiniis ko na lang. Pero dalawa naman po ito, kuya. May nagbigay naman po sa akin ng isang bisan pero nakaraan pa po yun. Hindi po kasi siya madaling makapunta dun sa kubo eh. Talaga? Buti naman pala may nagbigay din sa'yo. Opo, pero hindi po siya tulad natin na malaya sa lahat. Bulag po kasi siya eh. Pero magaling po siya gumawa ng bayong gamit lang nito at kawayan. Ha? Bulag siya pero may ganun siyang kakayahan? Aba, talentado pala siya kung ganun. Ay nako, sinabi mo pa kuya. Gusto mo po, bago natin puntahan ang kubo, puntahan muna natin yung pwesto niya. Pero hindi lang po siya natin pwedeng kausapin kasi baka po pagalitan siya ng amo niya eh. Masungit po kasi yung may-ari ng pagawaan ng bayong. Di wag na muna. Doon na muna tayo sa kubo na tinutuluyan mo. Halika na. Gusto ko na rin kasi magpahinga eh. Pero bibili na lang muna tayo ng pagkain. Ay, sige po kuya.
Naganap lang din muna sila ng mapagbilhan ng pagkain nila. Medyo may kaliitan kasi ang barangay at kaya limitado ang mga tinda roon. Naglakad muna sila na may kalahating oras pa bago sila makahanap ng karinderya na mapagbibilhan ng pagkain nila. Kuya, mag-ingat lang po tayo sa mga ulam na bibilin kasi dito banda sa lugar na ito, sabi ng iba, may nangyayanggaw daw eh. Huwag ka mag-alala. May paraan naman ako para malaman kung may yanggaw yung pagkain o wala. Talaga po? Paano? Patakan ng kalamansi yung pagkain. Kapag nangamoy bulok yun, ibig sabihin may yanggaw yun. Ganun po pala yun. Buti kuya, magaling ka sa mga ganyan, no? Ay, oo. At teka, sandali lang. Susunod na pala ako dito sa pila. Sige po kuya. Ay, teka, si Ate Amaria to ah. Ate, bibili ka rin po ba ng ulam? Ikaw ba yan, Tisoy? Kaya pala parang pamilyar ang boses mo sa akin eh. Opo ate. Ay, oo nga pala ate. May bago kong kaibigan. Si Kuya Kulas po. Kuya Kulas, siya po yung kaibigan kong sinasabi ko sa inyong magaling gumawa ng bayong. Siya po si Ate Amaria. Ikaw pala yung kinukwento ni Tisoy sa akin kanina. Magandang hapon pala sa'yo. Gabi na mamaya eh. Teka, ako nga pala si Kulas. Bibili ka rin ba? Halika, sumabi ka na sa akin para hindi ka na pumila pa. Dinuguan lang naman ang pinabibili sa akin eh. Ganun ba? O sige, isabay ko na dito. Ako na bibili. Etong pera oh. Maraming salamat ah. Tinanggap ni Kulas ang pera at bumili ng dinuguan na sinasabi rin ng babaeng bulag. 6:30 ng hapon yon at medyo madilim na rin. Pero sa kabila ng dilaw na ilaw ng tindahan, nakikita pa rin niya ng klaro ang kalagayan ng mata ng babae. Puro puti ito, na kung sa unang tingin kung hindi handa, makakaramdam ka ng gulat at takot. Pero kumikisap-kisap pa rin ang mga mata nito kahit nabulag. Oh, Amaria, ito na yung dinugaan mo. Ito, dito. Ayos lang ba hawakan ko kamay mo para may abot ko? Sige, okay lang. At maraming salamat ah. Ito. Yan. Hawakan mo na maigi ha. Tapos, merong kalamansi yan. Kumuha ka lang ng kahit kaunti dyan sa ibubukod mo para patakan ito ng katas ng kalamansi. Kapag nangamoy, bulok ito. Huwag mong kainin ha. Ha? Bakit naman? Posible kasing may yanggaw yan eh. Basta sa panahon ngayon, kailangan mo mag-ingat. Oo nga pala. Bali-balita na rin ngayon ng tungkol sa aswang. Maraming salamat pala sa pagbahagi ng paraan tungkol sa kalamansi ah. Ngayon ko lang talaga ito nalaman. Sus, wala yon. Kailangan mo lang mag-ingat. Ay, oo nga pala. Saan ka umuwi? Mabuti pa ihatid ka na namin. Malapit lang ang tindahan namin. At maraming salamat na rin. Nakakaya naman sa'yo. Di ba nga sabi ko kanina, walang kaso yon. Halika na. Bago ka paabutan ng dilim dito sa labas. Mag-ingat ka kasi may mga aswang nang nangunguha ng dalaga. Baka isa ka sa madali, mahirap na. Lingid sa kaalaman ni Kulas, habang naglalakad sila papunta kung saan man nakatira ang babae, may matandang lalaki naman na may hawak na tungkod at nakasombrerong malapad ang lihim na nagmamasid sa kanila. Pagdating nila sa tirahan ng babae, napansin ni Kulas na malaki ito at tila may paupahan sa taas. Sa baba naman ay merong tindahan ng mga bayong. Dito ka nakatira? Ang laki pala ng bahay nyo, no? Dito lang ako sa ibaba at ang amo ko naman ang nasa taas. Pero ang ibang kwarto naman dyan ay paupahan. Mura lang ba? Parang mas okay na tayo dito, Tisoy kaysa dun sa sinasabi mo. Pero may bayad po dito kuya eh. Walang kaso sa pambayad. Meron naman akong sapat na laman sa bulsa eh. Mayaman ka po pala? Yung nag-utos lang sa akin na may pera. Siya nga pala. Siya na ang bahala magbayad ng mga ganito ko kasi ginusto niya to eh. Gusto niyo bang mangupahan? Tatawagin ko yung amo ko sa itaas para kayo na mag-usap. O sige. Kaya mo ba? Hagdan yan eh. Ano ka ba? Sanay ako sa ganito.
Nang tawagin naman ni Amaria ang amo nito at tumarap sa kanila, agad niya itong nakilala bilang tiyahin niyang kapatid ng kanyang ama. At hindi rin lingid sa kaalaman nito ang pagiging manunugis niya. Alam niyang masagana ang buhay nito at may hawak na maliit na negosyo pero hindi nga lang niya alam ang eksaktong lugar kung saan ito nakatira at noon lang din niya nalalaman. Mukhang totoo ang sinasabi mong may kambal kang swerte ah. Sabi ko naman sa iyo, kuya eh. Kung swertein ako, makakaroon ka rin. Ibig sabihin, swerte ka kasi nakilala mo ko, ganun ba? Ganun na nga po, kuya. At dahil daladala ko ang swerte, nabigyan ka rin. At saka kuya, ang ganda ng kwarto natin oh. Ang laki at ang linis. Pero yun nga lang po, dito lang po ako sa sahig matutulog ah. Oh, bakit ka naman sa sahig matutulog? Eh may higaan naman. Ito may katre. Walang banig dyan sa sahig no. Dito ka na, tabi tayo mamaya. Eh kasi po kuya, mabaho ako eh. Hindi mo ba ako naamoy? Eh di magpalit ka ng damit. Alam mo may mga nalitan na damit dito ang mga pinsan ko. Sigurado ako nandito pa yon. Kaya kasya yun sa'yo. Sandali, dito ka lang at kakausapin ko ang tiyahin ko ha. Eh pero nakakaya naman. Medyo masungit po kasi ang tiyahin nyo kuya eh. Kumalma ka lang, akong bahala sa kanya para sa'yo. Sige po, maraming salamat po agad ah. Kapag magpapairam po siya ng damit, maliligo na rin po ako. Oo na, kaya hintayin mo ako dito ha. Lalabas lang ako ng kwarto. Sandali, parang umiinit yung kwintas kong habak ha. Mukhang may aswang dito. Nasaan kaya yun? Ay nako, subukan nilang lumapit. Malalagot talaga siya sa akin. Kulas, may kailangan ka ba? Oh, Maria, anong ginagawa mo dito? Tsaka paano mo nalaman na nandito ako? Naramdaman kasi kita agad. At saka kilala ko na kaagad ang amoy mo kaya alam kong ikaw yan. Nararamdaman mo ko at naaamoy? Kahit na medyo may distansya ka dyan? Oo. Malakas ang pakiramdam ko, Kulas. Malakas din ang pandinig ko at pangamoy. Kaya alam ko nasa paligid lang kita. Talaga? May kakayahan kang ganon? Parang ako nga lang ang ganito eh. Alam kong hindi ka ganito, tama ba ako? Naisip ko nga eh, baka nga hindi talaga ako normal. Ay, oo nga pala. Pinadala pala sa akin ni Tia Rosa yung mga gagamitin yung pantulog. Ito, isa pang kumot kasi para tig-isa kayo ni Tisoy. Tsaka maraming salamat sa pagsama mo kay Tisoy ah. Kawawa kasi siya doon sa kamalig eh. Malamig at malamok doon tuwing gabi. Oo nga eh. Pero pumasok ka muna sa kwarto, Amaria. Sama mo muna si Tisoy sa loob. Ayos lang ba? Oo naman. Yun din sana ang gusto kong sabihin kasi pakiramdam ko, hindi ako makakabalik sa kung saan ako natutulog. O bakit? May nararamdaman ka rin bang kakaiba? Oo. At nararamdaman ko talaga na may hindi magandang mangyayari kung dito lang ako sa Teresa. Kaya nga halika. Pasok tayo dun sa kwarto. Sa pagakbang nila pareho papasok sa kwarto, umalulong na ang mga aso sa paligid. Kaya agad na rin niyang isinara ang pinto pagkapasok nila. Sa hindi naman nakikitang parte, nakamasid naman ang aswang na matandang lalaki. Tila inaaral nito ang mga kinikilos nila, lalo na sa bulag na babae. Si Kulas naman ay sa pagkakataong yun ay unti-unti na ring nagdududa sa pagkatao ni Amaria. Mamaya ka na muna magbihis, Tisoy. Nasa paligid pa ang aswang eh. May dalaga kasi rito kaya nandyan lang siya nakaabang. Ngayon mo lang ba ito naramdaman, Amaria? Oo, ngayon lang talaga. Ibig sabihin, ako ang sinusundan niya. Bakit ka sinusundan ng aswang? Ibig sabihin, ako ang sinusundan niya. Bakit ka sinusundan ng aswang? Akala ko ba mga dalaga lang ang kinukuha nila? Mukhang natunugan nila na ako ang naghahanap sa taong hinahanap din nila. Yung Esmeralda na hinahanap niyo po, kuya? Esmeralda? Dalaga ba siya o matanda na? Sa panahong ito, may edad na siya. Pero may anak siyang babae at dalaga na rin yun ngayon. Alam mo ba, ang nanay ko, Esmeralda din ang pangalan niya. Ano? Esmeralda din ang pangalan ng nanay mo? Oh, hindi kaya yung nanay niya ang hinahanap mo, Kuya Kulas?
Bakit ka naman naghahanap ng babaeng nagngangalang Esmeralda? Hindi si Esmeralda talagang hinahanap ko, kundi ang batang babae na pinalaki niya. Yung may balat na puso sa hita, may peklat sa noo. Yung mga kakayahang malakas na pakiramdam, pandinig, pang amoy. Hindi ba't kakayahan mo rin yun? Sabi mo kanina? Oo, at hindi ko maintindihan kung bakit ganon. Tuwing sumasapit ang gabi, nagiging ganon ako eh. Parang nagiging malakas ang lahat ng pakiramdam ko. At totoong may balat ako sa hita, nahugis puso. Pero wala akong peklat sa noo. Yun nga lang, bulag ako. Bakit kulas? Kung ako nga ang hinahanap mo, anong kailangan mo sa akin? Poprotektahan ka. Tama, hinahanap kita para protektahan ka. Protektahan? Saan? Sa mga aswang? Oo, ganun na nga. Kaya mag-iingat ka sa mga taong umaaligid sa'yo. Huwag ka na rin magtiwala ng basta-basta ah. Maraming salamat, Kulas, pero dahil kasi sa sinabi mo, nagkaroon ako ng maraming katanungan. Ayos lang ba kung magtatanong ako sa'yo? Siguro tungkol sa bagay na yan, Amaria, bukas na lang natin pag-usapan. Magmatsyag muna tayo sa paligid ngayon. May nararamdaman ka pa rin ba? Oo, nandyan pa rin siya. Parang inaabangan niya na lalabas ako. Kung ganun, huwag kang lalabas dito. Sandali may ibibigay pala ako sa'yo. Kagad niyang kinuha ang kanyang bag sa sahig at kinuha ang 2 habak na dala niya sa loob nito. Binigay niya ang isa kay Amaria at kay Tisoy naman ang isa. Sinabi niya sa mga yon na ang bagay na ito ay proteksyon laban sa aswang kaya kinakailangang ingatan. Nang mabigyan niya ang mga yon, agad rin siyang umalis upang harapin ang aswang sa labas. Hoy aswang! Kahit na magtago ka dyan, alam kong nandiyan ka. Bakit hindi mo ako harapin ngayon, ha? Sige nga, subukan mo kumuha ng dalaga sa baryong ito. Hindi mo kami mapipigilan sa kung ano ang gusto namin gawin. At huwag mo kong yabangan dahil makapatulang kita at magsisihan mo na lang mamaya. Ako? Magsisisi kung sakaling pumatol ka? Hindi ba't kanina ka pa nga nangunguna? Sa ating dalawa, ako ang papatol at ikaw ang dapat magsisi. Bakit naman ako magsisisi? Kung sa ating dalawa, malinaw na mas malakas ako sa'yo. Dahil alam ko na takot ka dito sa hawak ko. At lilinawin ko lang hindi ako natatakot sa tulad mong aswang. Huwag ka masyadong kampante. At itong hawak ko, kilala mo kung ano ito, hindi ba? Simpleng itak, lumang-luma na. At masyado nang manipis sa paulit-ulit na pagpapanday. Pero akalain mo nga naman, di ba? Isang hampas ko lang sa iyo nito, manganganib ka na. Kaya nga ayaw mong magpakita sa akin kasi takot ka eh. Ang masaklap nga lang, alam ko kung nasaan ka. Kaya heto unang abono ko na sa iyo. Mabilis na tinaga ni Kulas sa mga nakalugay na tuyong dahon ng saging na nasundan ng malakas na daing ng aswang. Alam niya kasing una pa lang nandun na nagtatago ang aswang. At isa pa, habang lumalapit siya, lalong umiinit ang habak niya. Dahil natamaan niya ang aswang ay napadaing ito. Mabilis rin itong umatake sa kanya. Isang hampas lang din sa braso nito. Tumama ito sa dibdib niya ang mga mahahabang kuko na naging dahilan ng pagkatumba niya sa damuhan. Kung saan mas marami pa ang damong makahiya. Hindi ako papayag na isa ka sa hahad lang sa amin. Papatay kita! Katulad ng ginawa ko sa may-ari ng itak na yan! Diyan ka nagkakamali. Dahil nangako ko sa may-ari ng itak na ito nang hindi ako magpapatalo sa aswang. Kaya heto, tanggapin mo ang talim ng itak na may halong balani at pilak! Hayop ka! Ang mukha ko! Tinaga mo mukha ko! Hindi ako papayag! Tanggapin mo rin itong mahaba kong kuko! Unahin ko na yung mata mo! Di mo ako mabubulag! Mahina ka ngayon dahil wala ka lang anak na kaya kang bigyan ng lakas! Ang dibdib ko! Eto na lang! Bubuksan ko yung dibdib mo! Sige, subukan mo lang. Sikapin mo yan. Kasi hihiwa-hiwain rin kitang hayop kang mabahong nilalang ka. Kulang ka pa yata sa linis ng kuko eh. Ang kapal ng mukha mong gadgarin ng dibdib ko. Pagulong-gulong silang dalawa sa damuhang yon na mas lamang ang makaya. Isang karaniwang aswang ang kanyang kalaban, kaya nanatili itong nasa anyong tao. Pero namumula ang mga mata sa dilim.
Ramdam niya rin ang matitigas na balat nito sa katawan. Mahirap lang kalabanin ng aswang na yon dahil kahit ilang beses niyang sugatan parang hindi ito nanghihina. Mukhang siya pa nga ang dehado pero nakadakot kasi siya ng asin sa bulsa niya at naihaplas niya ito sa mukha ng aswang. Wow! Ang init! Sobrang init! Walang iya ka! Babalikan kitang hayop ka! Hindi! Tapusin na natin to ngayon! Akala ko ba mas malakas ka? Bakit ka tatakas, ha? Hintayin mo makabuelo ko! Papatay kita! Bitiwan mo ako! Oh, bakit ko pa hihintayin yun? Kung pwede naman kitang tapusin na ngayon. Lalaslasin ko na itong leg mo! Tip-tip ko! Tigilan mo yan! Bubutasin ko lang ito! Ayaw mo akong tantanan, ha? Ang sakit! Ang init ng talim ng itak mo sa braso ko! Hindi pwede to! Sobrang init! Ang sakit! Sabing diyan ka na talaga! Babalikan kitang hayop ka! Duwag ka! Duwag! Ay, ang sakit ng mga sugat ko. Ayop na aswang yun, ha. Sabi ko na nga ba, siya ang aswang na pumatay sa mga magulang ko, eh. Magkikita ulit tayo at hindi na kita bubuhayin pa. Pareho silang sugatan ng aswang. Kumaripas ito ng takbo palayo sa kanya. At hindi na rin niya mahabol pa dahil maging siya hirap na ring itayo ang sarili niya. Dahil sa kalmot at saksak ng aswang sa kanya gamit ang kuko, ay nangahapdi pero sinikap niyang makabalik sa tinutuluyan niya at nag-aalala ang tiyahin niya nang makita siyang duguan. Kaya nataranta itong kumuha ng magagamit upang magamot ang mga sugat niya. Grabe kuya, totoo pala talagang sabi sa akin ni Ate Amaria na nakikipaglaban ka raw talaga sa aswang. Ang dami mo pong sugat. Oo nga eh. Ang talim ng kuko niya. Talagang diin na din sa laman ko. Oo nga po, ang lalim nga po ng mga kalmot. Grabe kuya, pawis na pawis ka rin po sa kalagayan niyong yan. Pagpapawisan ka talaga. Sobrang hapdi eh. Sugatan ka ba naman ng kulang sa linis na kuko? Ang hahaba nun at sigurado kong mamamaga itong mga sugat ko. Para akong himatayin. Pwede bang makaingi ng tubig? Sige kuya, kukuha po ako. Salamat Tisoy ah. Pasensya ka na, Kulas. Mukhang ako yata ang dahilan kung bakit nandun ang aswang na yun eh. Mukhang alam na niya kung nasaan ang hinahanap niya. Sabi mo, di ba? Hindi. Nagkakamali ka. Sabi ko nga kanina, di ba? Nasundan ako ng hayop na yun. At isa pa, inamin niyang siya ang pumatay sa tatay ko. At sigurado kong siya rin ang pumatay sa nanay kong buntis noon. Kaya, aghahandaan ko talagang pagkikita namin ulit. Tutulungan kita, Kulas. Sasabihin ko sa iyo kung nandyan na siya. Nararamdaman at naaamoy ko kasi siya eh. Masyadong mabigat ang presensya niya at masyado siyang malansa. Siguro dahil kumakain siya ng karne na hilaw at sariwang dugo. Ganyan talaga ang amoy ng aswang. Malansa. Pero kanina, hindi ko napansin ang amoy niya eh. Gustong gusto ko siyang patayin eh. Oh kuya, ito na po yung tubig oh. Dahan-dahan lang po kasi sumasama yung pakiramdam ninyo. Baka mabigla po kayo sa tubig. Maraming salamat, Tisoy ah. Ayos ka lang po ba? Hanggat tuwid ako magsalita, ayos lang ako, Tisoy. Kinabukasan, halos hindi siya makabangon sa pamamaga ng mga sugat niya. Pakiramdam niya, bawat suga pinipiga at nanghihigpit sa sakit. Pinilit lang niyang iangat ang katawan niya at saktong tumama ang paningin niya sa lamesang nasa tabi niya. Sa ibabaw naman ito, nakapatong na ang agahan niya. Magandang umaga, Kulas. Ang sabi ng tiyahin mo, dalhin ko raw ito sa iyo para mainitan ng tiyan mo ngayong umaga. Pasensya ka na, pumasok na ako. Inutusan kanya na dalhin ang mga pagkain na yan dito? Mag-isa? Hindi po kuya, kasama niya po ako. Ako nga po nagdala ng sabon na yan eh. Kasi sabi po ng tiyahin mo, baka masama ang pakiramdam mo at hindi ka makabangon kagad. Kala ko naman si Amaria lang nagdala niyang lahat eh. Magtataka sana ako kung bakit wala siyang paso. Maraming salamat pala at nag-abala pa kayo ha. Eh kumusta pala ang sugat mo? Naamoy ko kasi ang pagsisimula ng langib eh. Alam kong mamasa-masa pa yan. Masakit ba? Grabe po ate, lakas po ng pangamoy nyo. Pati ba naman langib sa sugat ni kuya naaamoy mo?
Oo, Tisoy. Hindi ko alam kung bakit ako ganito eh. Hindi alam ng dalaga na ang kakayahan nito ang dahilan kung bakit nanganganib ang buhay nito kahit na sa kanya. Pero sa pagkakataong yun, hindi na alam ni Kulas kung magagawa pa niya ang bilin ng albularyong amo niya na si Vito. Hindi niya kasi nakikita ang sarili niyang pinapatay ang isang babaeng bulag, lalo na't kontra ng loob niya ang gawain yon. Kaya makalipas ang 3 araw ng pagpapagaling niya, bumalik siya sa kuta nila. Kumusta ang paghahanap mo? Nakita mo na ba si Esmeralda? Tsaka, parang may kakaiba sa'yo May iniinda ka bang sakit? May nakaharap po kasi akong aswang, Manong. Malakas siya. At iba ang sakit na dulot niya sa sugat. 3 araw na nga po itong sugat ko pero namamaga pa rin. Pero kaya ko naman po tiisin. Mukhang si Alcaparo ang nakaharap mo. Ganun kasing epekto ng koko niya Kapag namaga sobra at masyado masakit, unang hagod pa lang mamamatay ka na sa hapdi. Buti na lang nakaligtas ka. Kung sa bagay, malakas ka naman kasi yang si Alcaparo, pinakamalakas na yan sa tribo nila ngayon. Pero kung susumahin po, hindi naman talaga siya malakas Nagiging mahina ang enerhiya niya sa habak. Kaya madadaig natin siyang labanan pa isa-isa kahit papano. Pero ibang lakas ni Alcaparo kapag nahanap niya ang anak niya. Iinom kasi siya ng dugo nito bago niya ito gawing aswang. Kapag nakainom siya ng dugo ng anak niya, magiging mas malakas siya. Yang anyong aswang niya babalik sa dating laki. Ibig sabihin po itong anyo niya ngayon, hindi ito ang tunay? Hindi yan ang tunay. At bukod sa anyo na yon, may kakayahang umalipin niyang si Alcaparo ng mga mababangis na hayop. Kaya magagawa kanyang padalhan ng itim na ahas para tuklawin. Kaya pala sa ngayon, siya mismo muna ang nakasunod sa akin dahil mahina pa siya. Kaya nga kapag nakita mo yung anak niya, patay mo kagad bago pa makagawa yun ng paraan para makuha ito. Kailangan mo ba talaga siyang patayin kagad, Manong? Hindi po ba siya pwedeng protektahan na lang? Bakit? Nakita mo na ba si Esmeralda? Patay na ho si Esmeralda. Pero nakita ko na yung babae. At isa siyang mabuting babae pero bulag. Kapag naging aswang yon, hindi na yun mabuti, Kulas. Papanig at papanig yan sa aba niya. Katulad yan sa tiyahin niyang akala namin mabait pero nang makuha ng mga aswang naging masama na rin. Naging masama naman po siguro yun, Manong, kasi naging aswang. Pero kung poprotektahan natin ang babaeng ito at hindi siya maging aswang, mananatiling mabuting tao to. Bakit parang nagkamali pa yata kung ikaw ang pinagawa ko sa misyon na ito, Kulas Nakita mo nga agad-agad pero parang hindi mo yata masunod ang utos ko. Hindi ko papatayin ng babaeng yun. May respeto ako sa buhay niya. Kaya hanggat tao siya, hindi ko siya papatayin. Umalis ka na sa trabahong yan. Ibang manunugis na lang ang gagawa niyan. Kung manganganib rin ho ang buhay ng babaeng ito laban sa inyo, puprotektahan ko rin siya. May nakita kong kabutihan sa babaeng to kaya hindi ako papayag na hahantong siya sa kamatayan. Kung walang kasunduan na mabubuo sa usapan natin ito, Manong, aalis na lang po ako. Hindi po ako sasangayon kung ang gusto mong masunod ay ang tanggalan siya ng buhay. Tao ho kasi siya at hindi siya aswang. Hindi ko akalaing susuwayin mo ko para lang sa babaeng yan. Gagawin ko po kung ano ang tama na ipapagawa niyo sa akin. Susuwayin po kita kapag nakikita ko naman itong mali. Sige na ho, aalis na ho ako. Kapag po may inutusak ang ibang manunugis para saktan siya, ako na ho ang makakaharap niya. Tatay niya ang pumatay sa mga magulang mo, Kulas. Paalala lang Tatay niya ho yun, hindi siya. Halos manginig sa galit ang albularyo ng talikuran nito ni Kulas matapos niyang magsalita. Nang tuluyan ng makalis si Kulas sa lugar na yon, inaasahan na niyang magpapadala ito ng ibang manunugis para saktan ng babae. Kaya agad siya umuwi sa paupahan ng tiyahin niya. Oh, Kuya Kulas, kumusta po lakad? Nasaan si Amaria? Gumagawa siya ng bayong dun sa tindahan. Bakit po? Wala naman. Tsaka kung may napansin kang kakaiba na parang nagmamasid sa kanya, sabi mo kaagad sa akin, Tisoy, ha? Alam kong malakas ang pakiramdam niya at magsasalita din yan. May problema ba, Kuya?
Talaga bang agresibo na po yung mga aswang na atakihin si Ate Amalia? Ay, siguro sabihin ko na lang talaga ang totoo sa kanya. Teka nga, puntahan ko na lang siya dun sa pwesto niya. Sige po, kuya. Ay, nakalimutan ko pala ang utos niya. Naku, buti na lang naalala ko kagad Utos na ano? na bumili po ng ulam. O sige, ingat sa pagbili mo ng ulam ha. Alam mo naman ang ibig ko sabihin. Sige po, kuya. Nang tumakbo palis ang bata, napansin niya ang suot itong damit na tila bago. Napangiti siya sa isiping may taong bumili ng bagong damit para dito. Nang nawala na ito sa paningin niya, agad siyang pumasok sa tindahan ng bayong at napatitig sandali sa babaeng gumagawa nito. Alam ko nandyan ka, Kulas. Naamoy kita eh. Tsaka, bakit parang kabado ka? Naririnig ko kasi yung kabog ng dibdib mo eh. Mabilis at malakas. May problema ba? Ha? Wala talagang takas ang presensya ko sa'yo ah. Sana mabango ko dyan sa pangamoy mo. Hindi ka mabango, Kulas eh. Sinasabi ko na nga ba eh. Pero siyempre, hindi ka rin mabaho. Amoy araw ka lang talaga at normal lang naman yun sa tao. Kung sa bagay, akala ko kasi naamoy mo pati yung dugo ko eh. Bakit naman maamoy ko ang dugo mo? Hindi ba't aswang lang naman ang may ganong kakayahan? Pero sa totoo lang, naamoy ko ang dugo kapag lumalabas ito sa sugat. Parang amoy bakal na kinakalawang. Sana nga hindi dumating ang araw na hindi kalawang ang pang-amoy mo sa dugo. Bakit mo naman nasabi yan? Medyo magulo yan, Kulas ha. Hindi ko kasi masyado makuha ang ibig mong sabihin. May tanong ako sa iyo, Amalia. Tulad ng ano? Naitanong mo ba dati sa Nanay Esmeralda mo kung nasaan ang tatay mo? Oo. At ang sabi niya patay na. Bakit mo naman natanong? Kasi mukhang namatay lang ang nanay mong hindi niya nasasabi ang totoo sa iyo. Ibig sabihin pala, buhay ang tatay ko? Oo. At alam ko kung sino siya. Yun ba ang dahilan kung bakit mo ako pinoprotektahan? Kasi siya ang may pakiusap sa'yo na gawin yon. Kumusta pala siya? Sino siya? Gusto ko siya makilala, Kulas. Walang magandang hangarin para sa iyo ang tatay mo, Amalia. Masama pa sa masama ang gusto niyang gawin sa iyo. Kaya hindi ko alam kung tama ang salita para sabihin na huwag kang mangarap na makita pa siya. Ha? Bakit? Ano ba ang gusto niyang gawin sa akin? Ganito kasi yun, Amalia eh. Manunugis ako ng mga aswang. Galing ako sa isang malaking grupo ng mga manunugis na sa pamumuno ng 3 albularyong malalakas din. Ang kalaban namin dito ay isang tribo ng mga aswang at ikaw. Pareho kaming naghahanap sa iyo at naguunahan. Ano? Pero bakit? Bakit ako? Dahil anak ka ng pinakamalakas sa tribo ng mga aswang. Yung nakalaban ko nung gabing yun. Aswang ang tatay ko? Pero hindi naman ako aswang, Kulas ha. Tao ako. Sadyang ganito lang ako kahit bulag ako pero may ibang kakayahan. Pero hindi naman ako masama. Alam ko naman yun, Amalia. Nakikita ko naman kung gaano ka ka-inosente. Pero ngayong alam mo na aswang ang tatay mo, pangarap mo pa rin ba siyang makita? Kung halimbawa ba na makita kami, anong gagawin niya sa akin? Gagawin kanyang aswang at mamanahin mo ang buong tribo. Grabe naman. Naging tagapagmana nga ako pero ng mga aswang naman. Akala ko naman kayamanan. Kasi kung kayamanan lang naman, ibig sabihin magagamit ko ito para magkaroon ako ng mga mata. Kapag naging aswang ka, magkakaroon ka ng mga mata, Amalia. Sigurado makakakita ka pagkatapos kang magawang aswang ng tatay mo. Naku, hindi bali na lang no. Magiging bulag na lang ako kaysa magutom sa dugot laman. Pero may isa ka pang dapat malaman. Ano yun? Masakit na katotohanan ba ulit? Oo, Amalia. Kaya sabi mo sa akin kung handa ka na bang malaman to. Wala naman ako magagawa kung yan talaga ang totoo eh. Natatakot ako pero sige. Sabi mo sa akin ang lahat ng katotohanan, Kulas.
Hindi mo kasi totoong ina si Esmeralda, Amaria. Ha? Paano hindi? Kinuha niya ako sa nanay ko, ganun ba? Hindi namin kilala ang totoong nanay mo. Ang totoo kasi niyan, nang iharap ka ng tatay mo sa orakulo at nabasbasan ito para sa paglaki mo, malakas ka kapag naging aswang ka. Ninakaw ka ng mga manunugis at albularyo sa kanila para huwag kang hayaang lumaki. Huwag kang hayaang lumaki? Gusto kang patayin ng mga manunugis at albularyo dahil isa kang malaking banta. Ano? Pero... Oh, kalma lang, Amaria. Wala akong masamang gagawin sa'yo. Basta pakinggan mo lang ang katotohanan ito dahil karapatan mong malaman ito. Kasama kasi ako ng grupo ng Nanay Esmeralda mo. At bago ka pa masaktan ng mga albularyo, ninakaw ka niya mula sa kanila. At halata namang tinuring ka niya bilang anak niya. Kaya lumaki ka ng buong akala mo, siya ang nanay mo. Kaya pala naguunan kayo ng mga aswang na hanapin ako. At mukhang sabay pa kayo na makita ako. At mukhang ikaw din ang inatasan sa misyon na yan, eh. Oo, tama ka, Amaria. Inatasan nga ako ng albularyo na hanapin ka para patayin. Pero bakit hindi mo ako pinatay? Naawa ka ba sa akin kasi bulag ako? Dahil hindi ka aswang. Hindi pa naman ako aswang nung sanggol ako, ah. Dahil pareho kami ng rason ng Nanay Esmeralda mo. Wala kang kasalanan, Amaria. Hindi mo ako pinatay eh. Di lagot ka niyan sa nag-utos sa'yo. Nakausap ko na siya. At hindi ako magsisinungaling sa plano niya sa'yo. Alam kong may inutusan naman siyang manunugis para patayin ka. At yun ang gusto kong sabihin sa'yo na kailangan mo mag-ingat sa dalawang grupo na ito. Nandito naman ako para protektahan ka eh. Pero mas maigi na alam mo yon. Matapos magpaliwanag ni Kulas kay Amaria, huminga na lamang siya ng malalim dulot ng awa niya sa babae. Masakit para sa kanya ang makita ang sitwasyon nitong bulag pero natatakot sa sarili nitong buhay. At dahil yun ang nakita niyang tanawin sa kanyang harapan, naipangako naman niya sa kanyang sarili na poprotektahan niya ito laban sa dalawang panig. Hanggang sa isang gabi, bandang 9:00, imbis na matulog, mas pinili niyang umupo sa hagdan. Sa ibaba kasi nito ay kwarto na ng babae. Kuya Kulas, bakit hindi pa po kayo natutulog? Hindi pa kasi ako inaantok, Tisoy eh. Mauna ka na lang dun. Susunod ako mamaya. Samahan na lang po kita dito, kuya. Hindi rin naman ako inaantok eh. Teka, ano yung kuya? Narinig niyo yun? Sa lakas ng alulong ng mga aso, imposibleng hindi ko yun narinig, Tisoy. Kasi kapag may alulong ng mga aso, kuya, ibig sabihin daw may aswang. Alam ko, Tisoy. Kaya siguro, puntahan mo si Amaria dun sa kwarto niya at samahan mo siya ron. Bakit po ikaw? Sasamahan mo ang tiyahin mo? Hindi. Aabangan ko yung aswang na umatake rito. Kung meron ulit. Naku, ayan ka na naman kuya eh. Sigurado ko mamaya, sugat-sugat na naman ang katawan mo. Di pa nga po magaling yung mga sugat mo nung nakaraan eh, oh. Basta, kaya ko nito, Tisoy. Samahan mo na lang ako dun sa ate Amaria mo. Sige na nga lang po. Mag-ingat ka po, kuya, ah. Pagkababa ng bata ay lumapit sa kwarto ng dalaga. Muli siyang umupo sa ibabang parte ng hagdan. Pinagmasdan niya ang madilim na bahagi sa tawid ng kalsada para lang maaninag ang nilalang na naroon, kung meron man sila. Pero sa pagkakataong yon, wala siyang nakita. Hanggang sa nakita niyang gumalaw ang sanga ng malaking puno ng mangga na nasa tapat lang ng terasa sa bandang itaas niya. Kumusta, aswang? Mukhang gumaling ka na sa mga sugat mo, ah. Meron lang akong mensahe para sa'yo. Tatantanan ko ang pamilya mo. Isuko mo lang sa akin ang babae. Babalik ko rin ang dalagang kapatid ng batang lalaking kasama mo. Pinatay mo ang nanay at tatay ko. Yung nanay ko buntis. Kung siguro hindi mo sila pinatay at hawak mo lang ngayon, siguro may posibilidad na makipagkasundo ako sa'yo. Kaso, wala ka namang hawak kahit sino sa pamilya ko eh. Pero ka pang kapatid na babae, hindi ba? Hindi ka ba natatakot na patayin namin siya?
Ganun ka ba kasigurado na makukuha mo siya? Ako pa nga lang ang nakakalaban mo, hirap na hirap ka na eh. Ano pa kaya kung sinugod mo yung kuta namin? Nandun lang naman ang kapatid ko at protektado ng mga manunugis. Ganon ka rin ba kasigurado na napakahina kong nilalang, ha? Wala kang alam sa mga ginagawa ko para lang makuha ang gusto ko. Kung talagang magaling kang kumuha ng gusto mo, hindi mo yan babanggitin sa akin kasi posible na mas mauutakan lang kita. Alam ko naman na pwedeng panlilinlang lang yung ginagawa mo. Pero sigurado ka ba na malilinlang mo ko? Magkikita tayo ulit, bata. Kukunin ko pa rin ang anak ko sa'yo. Kasabay ng pag-alis ng aswang, may mga kaluskos ring tila nagsisialisa ng mga nagtatago roon bawat matataas na damuhan sa paligid. Doon lang niya naisip na hindi lang pala nag-iisa ang aswang kundi marami rin itong mga kasama. Pero sa kabila ng realisasyon niyang yon, may dalawang manunugis at isang albularyo ang tila lumabas rin sa pinagtataguan. Lumapit ang mga ito sa gate at bumaba naman siya. O ano, Kulas? Kumusta naman yung pinaglalaban mo ngayon? Sinasabi ko sa iyo, hindi ka tatantanan ng mga aswang na yan hanggat buhay ang babaeng yan na kasakasama mo. Hayaan niyo lang mabuhay ang babaeng to. Ako na ang bahala sa aswang na yon. Magtutos pa rin po kami nun. Alam ko po yun, Manong Vito. Kahit wag niyo na akong tulungan. Ang tigas talaga ng ulo mo eh, ano? Ikaw na yan eh. Nahipnotismo ka pa rin ng babaeng yan. Walang alam sa ganyan si Amaria, Manong Vito. Isa lamang siyang babaeng pinagkaitan ng paningin. At walang ibang pangarap kundi ang mamuhay ng malaya. Walang kasalanan sa atin ng babaeng to, Manong. Biktima lang din siya ng sarili niyang ama. Bakit hindi na lang natin siya tulungan imbis na patayin? Sa ngayon, nagpapatulong yan. Pero sana hanggat tumutulong ka, nagpapatulong rin siya. At hindi kanya nililinlang lang. Sigurado naman akong pinalaki siya ni Esmeralda na maayos. Kaya siya lumaking mabuting tao ngayon at hindi nagpapanggap lang. Tumandaan na ako sa pagiging albularyo, Kulas. Alam ko na mga ganyang kalakaran. Kaya nga hindi ba, kabilin-bilinan kung huwag kang magtiwala. Kaya sana itatak mo rin yan sa kukote mo. Umalis rin ang albularyo at dalawang manunugis na bumisita sa kanya ron. Huminga lamang siya ng malalim at bumalik sa loob. Saktong bumukas din ang pinto ng kwarto ni Amaria. Kulas? Wala na sila. Huwag ka na mag-alala. Kahit bumalik pa sila rito, ako pa rin ang haharap. Narinig ko ang lahat ng napag-usapan niyo sa labas, pati yung sa aswang. Totoo ngang ama ko siya. Pero wag mo akong ibigay dun, Kulas, ha. Alam kong nag-alok siya ng kasunduan. Narinig ko rin kasi. At pasensya ka na kasi naiipit ka yata dahil sa akin. Mabuting tao ka, Amaria. Alam ko yun at nararamdaman ko yun. Hindi ka dapat nahabulin na kung sino man ang buhay mo dahil lang sa pinagmulan mo. Tutulungan kita kasi alam kong wala kang ginagawang masama. At syempre, hindi kita ibibigay sa tatay mo. Maraming salamat, Kulas, ha. Kuya, sa palagay mo po, buhay pa ang ate ko? Oo, Tisoy. Alam kong buhay pa ang ate mo. Dahil mamamatay lang siya kapag nakuha nila si Ate Amaria mo. Bakit papatayin? Ibig sabihin pala kapag makuha nila ako, maraming buhay ang mga nganib kasi marami silang babaeng nakuha. Oo, ganun na nga. Dahil sa oras na naging aswang ka, ikaw ang kakain sa kanila. Pero hindi ko magagawa yun. Siguro naman mananaig ang pagiging tao ko kahit nagutom ako. Hindi mo masasabi yan eh. Dahil hindi mo pa naranasang magutom katulad ng aswang. Oo nga naman po, ate. Ang sabi nga noon ng tatay ko, kahit gaano ka raw kabait, kung nayanggaw ka ng isang aswang, hindi mo mapipigilan manakit ng tao eh. Pero hindi naman mangyayari yon. Kasi hindi naman ako isusuko ni Kulas. Hindi ba, Kulas? Kung isuko mo man ako, wag sa aswang, kundi sa mga albularyo at manunugis na lang. Sigurado kasing hindi ako makakapanakit ng tao kapag sa kanila. Pero syempre hindi mangyayari yon. Hindi kita isusuko, Amaria.
Sa kabila ng sinabi ni Kulas, hindi niya rin alam kung hanggang kailan siya magpoprotekta kay Amaria. Pero nangako pa rin siya sa sarili niya na hindi niya ito susuko kahit na kanino. Pero kinabukasan, pagsapit ng mga bandang 2:00 ng hapon, at si Amaria noon ay nasa labas na nag-aayos ng basura, namataan niya ang 3 tao na nakatingin sa babae. Lumapit siya rito at ang kutob niya ay talagang hindi nagkakamali. Amaria! Ate Amaria! Kuya, may saksak si Ate Amaria! Amaria! Sino may gawa nun? Ate, kuya, ang dami niya pong dugo. Anong gagawin natin? Alam ko kung paano siya gagamutin. Halika, alalayan mo kami. Sige po, kuya. Tapos, tawagin mo si tita sa taas. Sabi mo sa kanyang manghiram ako ng panlinis sa sugat. Sige po, kuya. Salamat. Pasensya ka na, Amaria. Malayo tayo sa ospital kaya ako na magmamano-mano sa paggagamot dyan sa sugat mo. Ang sakit, Kulas. Sino may gawa nun? Hindi ko alam. Aalamin ko pa. Kuya, pababa na po ang tiyahin nyo. Sige, pakibukas na lang ang pinto, Tisoy. Tapos ihanda mo yung higaan niya. Opo, kuya. Sandali lang po. O ito, kuya, oh. Maayos na po. Salamat. Amaria, ilalapag kita. Ah. Magdadahan-dahan lang ako. O, Tisoy, nandito na si Tia. Naggagamot kay Amaria. Dito ka lang bantayan mo sila. Saan po kayo pupunta, kuya? Sa labas lang. Basta kung hindi ako ang tatawag, huwag mong buksan ang gate. Naintindihan mo ba? Opo, kuya. Bumalik po kayo kaagad, O sige, lalabas na muna ako. Parang may tao po yata sa labas, kuya. Aba, oo nga no. Teka, kakusapin ko lang. Kilala ko naman pala eh. Bakit kayo nandito si Mang Vito? May kasama pa talaga siyang 2 manunugis O Manong, anong ginagawa niyo rito? Huwag niyo sabihin na kayo ang nagpadala ng mga taong yun para saktan si Amaria. Wala na po ba kayong awa sa bulag? Kahit papano naman nire-respeto ko pa rin ang paninindigan mo, Kulas. Kaya wala akong ginawang masama para lang magawa ko rin ang pinaniniwalaan kong dapat. Ibig sabihin, hindi kayong nag-utos nun? Kung magpapadala man ako ng utos para patayin ang babaeng yan, hindi ko utusan ng papatay sa kanya na sa tagiliran niya saksakin, kundi dapat laslas sa leeg. Kung hindi kayo, sino? Bakit? Ano ba sabi ko? Hindi tatantanan ni Alcaparo ang anak niya hanggat hindi niya ito nakukuha. Kahit sabihin nating hirap siyang makuha ito sa iyo, makakagawa pa rin siya ng paraan para makakuha ng dugo. Ngayon, hintayin mo ang pagbabalik sugod niya sa iyo. Dahil panigurado, matapos itong matikman ng dugo ng anak niya babalik ang dati niyang lakas. Tsaka, ito pala, manggamot sa sugat niya. Mas mabisa yan. O sige na, aalis na ako. Sige Manong Vito, ingat po kayo. Teka, ano ba to? Gamot sa sugat? Mabuksan nga. Parang totoo namang gamot. Teka, amuyin ko. Totoo nga. Tisoy, teka sandali. Itong ilagay natin sa sugat niya. Maria, konting pahid lang ang kailangan nito. Sige lang, Kulas. Maraming salamat. Tatandaanin ko lang ha. Mabisa po ba yan, kuya? Mabisa ang gamot ng albularyo. Kaya mas mabilis na mapapagaling ang sugat ni Amaria. Sa palagay ko, bukas ng umaga medyo magaling na yun. Nakakaawa si ate, kuya, no? Kung sino-sino na lang ang may gustong saktan siya. Tapos, hindi pa siya makalaban kasi bulag siya. Bakit kaya hindi yun nakikita ng mga tao bago siya saktan? Iba kasi ang lugar natin eh. Iba rin ang pinagmulan niya. Kaya sa kabila ng kapansanan niya, may mga tao pa rin talagang banta sa buhay niya. Hindi na nauso yung awa, lalo na sa mga taong gumagawa nun sa kanya. Parang ang sinuhulan ng mga taong yun na saksakin siya eh. Kuya, wag po kayo mapapagod na protektahan si ate Alam nyo kasi, parang ate ko na rin siya eh. Kaya sana hindi siya mawala sa atin. Siyempre hindi siya mawawala. Alam ko naman na isa si Amaria na bumubuo muli ng pagkatao mo ngayon eh. Di ba nga sabi mo, may kambal kang swerte at habang sinuswerte ka, mas lalong sinuswerte yung mga taong nakakasama mo. Kaya swerte yung si Amaria dahil kasama ka niya. Hindi yun mawawala sa'yo. At, ayun na naman yung alulong oh. O kuya, ano yan?
Yung upo! Aray ko, muntik nang matuka ang mata ko Walang niya yun May itim na ibon po, kuya. Ayun po, sa sanga ng mangga. Mukhang ito ni sinasabi ni Manong Vito Ang sakit ng tuka niya. Nasugatan pa yata ako. Kumusta ka na ngayon, Manunugis? Nagustuhan mo ba ang sorpresa ko? Masyadong mahina tong sorpresa mo. Huwag kang magyabang, no? Tisoy, halika. Samahan kita pababa. Tapos, Kuya, nasa harapan natin, tumalon siya. huwag kang matakot. Diyan ka lang sa likod. Nakaharang lang ang aswang sa kanila. Kaya lang naman sila laging naatake ng aswang sa parte ng bahay na yon dahil ang sitwasyon nito ay hagdan sa gilid. May maliit na gate sa ibaba ng hagdan at sa kanang bahagi nito yun ang tindahan. Sa itaas naman ng terasa ang naroon kaya mabilis ring talunan ng aswang galing sa puno ng mangga. At ang daanan mula sa ilalim ng hagdan papasok, matatagpuan ang kwarto ni Amaria at doon sila dahan-dahan napapasok. Ano Wala kang dalang armas? Hindi ka yata handa ngayon? Tama ka. Hindi nga talaga ako handa ngayon. Pero dahil wala akong kahit na anong sandata, napakahina mo na sa paningin ko. Masyado ka mapagsamantala. Dahil hindi tayo uusad sa puro bakbakan na walang utakan, Manunugis. Kaya ngayon, tingnan natin kung kaya mong lusutan ang ganitong sitwasyon. Sige mga aswang, kunin niyo ang anak ko sa loob! Mabilis na kumilos si Kulas at binanata ng sipa ang aswang. Nahulog ito sa hagdan at tinabol pa niya pababa at pinasundan ng isa pang sipa bago ito bumagsak sa ibaba. Si Tisoy naman, mabilis na tumakbo papunta sa kwarto ng babae nang makalusot na ito sa daan papunta roon. Habang siya naman, bawat aswang na akmang papasok sa makitid na daan papasok ay binabanatan niya ng sipa palabas. Mga inudil! Wala nang ang armas yan! Bakit hindi nyo man lang magawang mapatumba? Kuya, ang itak mo po! Sige, iagis mo Tisoy at magtago ka kagad. Opo, ito po! Uutakan mo ba ako? Eh di, patalasan ng utak. Sige, dito kayo. Hala, sugod! O eto, pasok! Sige, pasok pa! Pumasok kayo at puntuan nyo kaagad ang kwarto ng babae. Nakakaawa ka, Kulas. Akala mo kaya mo kami, pero nagkakamali ka! Umatake ang aswang sa kanya at nang iangat na niya ang itak niya, biglang may pumigil sa kamay niya sa likuran at kasabay noon ang pagdiin ng matulis na kuko sa kanyang leeg. Nang tingnan niya ito, lumabas ang katagang inay sa bibig niya bago siya mawala ng malay. Dahil nawalan siya ng malay, wala nang nakapigil sa mga aswang na kunin si Amaria. Agad siyang nilapitan ni Tisoy at umiiyak itong sapilitan siyang ginigising. Kuya, gumising ka po! Tulong! Si Ate Amaria nakuha po nila! Kuya Kulas, gising po, kuya! Tisoy, Rico, ang sakit ng leg ko. Naku, maraming salamat po nang gising ka kagad. Kuya, hindi pa sila nakakalayo. Nakuha nila si Ate Amaria. Ha? Ano? Aray, hindi pwede. Kailangan ko siya mabawi. Ano gagawin natin, kuya? Nakuha na nila si Ate Amaria. Baka patayin na rin nila pati ang ate ko. Sandali, susundan ko sila. Bakit nandun ang nanay ko? Anong ginawa nila? Aray, Kuya, sasama po ako. Hindi, wag. Dito ka na lang. Mas magaan kapag kasama mo ako, kuya. Matutulungan po kitang itakas sila. Sige na, kuya, para may magawa naman po ako para sa ate ko. Oo na, sige na. Tara, naiintindihan naman kita eh. Kukuha lang tayo ng magagamit natin panlaban sa mga aswang. Maraming salamat po, kuya. Tsaka, kabisado ko naman po ang kagubatan eh. Baka dadaan sila dun sa bahay namin. Dati po kasi, dun sila banda dumaraan dahil merong bangin dun. Kung ganon, halika na. Doon tayo sa sinasabi mong posibilidad. Hindi tayo pwedeng mahuli, Tisoy. Tara na. Opo, kuya. Nasa atin na po ngayon nakasalalay ang buhay ng mga biktima. Kaya kuya, dapat hindi ako magkakamali. Ayos na itong dala ko. Huwag na tayo magkaksaya pa ng panahon. Tara na. Handaan na rin ako, kuya. Tayo na po. Doon tayo sa likod dumaan. Sige, mauna ka. Nasa likod lang ako at nakasunod sa'yo. Sige po. Grabe. Ang dilim pala dito. Sanayin mo lang ang mga mata mo.
Maya-maya magiging malinaw na yan. Pero sa gubat siyempre, madilim na talaga. Tulong! Bitiwan niyo ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Mga aswang sila! Tulong! O kuya, parang nandun pa sila. Nandun pa lang sila sa loob ng kakauyan, no? Amaria! Amaria, nandito kami, Amaria! Ayun sila, kuya! Abulin na po natin sila! Ano ba kayo? Bulag yung babae niyang na-date pa kayo! Habulin niyo, dali! Ha? Nakatakas siya! Amaria! Amaria, nasaan ka? Salubungin mo kami! Kulas, tulungan mo ako! Ayoko maging aswang, Kulas! Ito ang boses ko! Sundan mo ang boses ko! Ate, nandito po kami! Huwag ka tumigil sa pagsigaw! Tara dito, Tisoy, dali! Opo, kuya! Kuya, may umarang! Ako na dito, salubungin mo si Amaria. Opo, kuya! Hindi niyo siya makukuha sa akin! Amaria! Ako ang tatay mo! Bakit hindi ka sa akin kumakampi? Tayo ang pamilya! Tayo ang magkalahi! Ako ang tatay mo! Nahihirapan ka bilang bulag, hindi ba? Sabi mo man sa akin at sa hindi. Alam kong gusto mo makakita ng umaga. Amaria, huwag ka makinig sa kanya! Sumalubo ka sa amin! Kuya, ang dilim! Gumamit ka ng ilaw! Yung flashlight na baon natin, gamitin mo! Tama na, pasimple-simple lang. Kalat ka rin yun na kung ayaw makinig. Bitiwan niyo ako, ano ba? Kuya, nakita ko na si ate, nandito siya! Oh, sige, nandyan na rin ako! Umalis kayo dyan sa harapan ko! Ayaw nyo, ha? Kung hindi kayo madala sa pakiusapan, pues, dadali ko kayo sa amoy na ayaw nyo. Magsisindi ako ng goma na may halong kamangyan at bawang. Tingnan natin kung kaya nyo talaga ito. Tigilan mo yan! Halika dito! Hayop na yan! Dala mo na naman ng itat na yan! Gusto mo yatang naranasan ng tatay mo! Tatadtarin kita ng kalbot! Tatadtarin din kita ng taga! Ang init na naman! Dali sila sa walang usok! Halika dito! Sige, hilahin mo ako! Ayan, sige, hila pa! Kasi para makuha ko tong baong umuusok at nang maihilamos mo ito sa mukha mo, parang ganito! Ayaw ka talaga manunugis na! Mas mabaho ka, siraulo! Pwe! Ayaw ka talaga! Eto, sasaksakin kita! Puputasin ko yan tiyan mo! Wag! Tiyan ko, ayop ka! Kuya, ayop kayo mga aswang kayo! Ayan, maligo kayo ng asin! Mga walang kaluluwa! Ate, bilis dito! Dito kayo kay kuya para sama-sama tayo at walang may mga hatak sa atin! Oo, may paningin ako at... Oo, may paningin ako sa dilim kahit papano. Kaya kung saan ka pupunta, Tisoy, nakasunod ako. Talagang ang tigas nyo, ha? Kunin nyo ang bata! Subukan nyo lang hawakan ng bata! Dito kayo mauubos, oh! Kita nyo to? Ha! At ano na naman yan? Sugatan ka na, manunugis! Sumigil ka na! Ikaw ang tumigil dahil isang hila ko lang nito. Sasabog ang usok nito. Ubus kayong lahat at kami mga tao lang matitira. Ano? Sige! Subukan nyo hawakan ng dalawa kong kasama. Ayop ka talaga! Tattad ka ng kalmot ko! Pero wala ka pa rin pakialam! Kasing tigas mo talaga ang tatay mo! Ganun talaga. Mana-mana lang yan eh. Pwes, sa ginagawa mo yan, ipapakita ko sa iyo nagkamali ka! Ihagis kita! Mabilis na kumilos ang aswang at tinuwakan sa buhok at short si Kulas para ihagis. Binitiwan niya ang hawak niyang pausok at mabilis na bumunot ng punyal sa kaluban na nasa bewang niya. Kaya kung kailan binitiwan siya nito, saka naman niya tinarak ang punyal na yun sa likod ng aswang. Kung mautak ang aswang, mas mautak siya. Kaya lumalim ang baon ng punyal at tinawakan pa niya ito ng dalawang kamay para hindi siya tumilapon at mas maidiin pa. Animal ka! Nahulog ang bomba niya! Kunin niyo ng anak ko! At ikaw, tatatari kita ng kalbot! Dudurugin ko tong katawan mo! Bitiwan mo yung punyal! Mas lalo bumabaon sa likod ko! Kaya nga wag mo akong angasan dahil dito pa lang mapapatay na kita. Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako, sabi! Heto kasi no! Maligo kayo! Ate Maria! Huwag kang bumitaw sa akin! At
Patulugin niyo yung batang yan! Wag! Tisoy! Tisoy! Mga hayop kayo! Bakit niyo siya hinagis? Bilisan niyo! Kunin niyo na ang anak ko! Nagawan niyo ako, ano ba? Kulas! Sa Tisoy, iligtas mo siya! Susundan kita dyan! Ililigtas rin kita, Maria! Tisoy! Tisoy, nasaan ka? Ang flashlight niya! Sakit ng katawan ko! Tisoy! Umupa na ang init ng habak mo. Mukhang nakatulog na. Habulin ang mga aswang! Tisoy! Nasaan ka ba, Tisoy? Sumagot ka! Gising ka ba? Malamang kulas hindi. Sumagot na sana yun kung gising yun. Kulas! Nako, sinasabi ko na nga ba eh. Hindi mo naabutan ng mga aswang, no? Hindi mo kasi pinatay ang babae. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Aminado akong pumalpak ako, Manong. Pero hindi makatarungan na patayin ko ang alam kong tao naman. Babawiin ko si Amaria. Pero hindi ako papayag na patayin niyo siya. Ang mga aswang ang dapat nating tinatapos. Hindi ang kapwa natin tao. Tisoy! Tisoy, nasaan ka? Oo na, hindi papatayin. Pero kailangan natin siyang pigilan. Para hindi mangalib ang buhay ng ibang babae. Ito na pagkakataon natin para matunto ng kuta nila. At sino yung nakaiga dyan? Bata ba yan? Bakit kami kasamang bata dito? Ito yung batang handa na rin gawin ang lahat. Maging ligtas lang ang babaeng naging ate niya sa buhay niya. Kahit buhay niya, handa niyang ibuwis para lang kay Amaria. Kaya wala tayong karapatan na sakta ng babaeng yun. Mahalaga siya para sa batang ito. Tisoy! Tisoy, gumising ka! Tara na, magmadali na tayo. Habulin natin ang mga aswang. Umalis ang grupo ng albularyo at mga manunugis, pero may ilang naiwan para tulungan silang dalawa. Mabuti na lang sa marahan at paulit-ulit na pag-alog ni Kulas kay Tisoy ay nagising ito. Sandali itong humikbi sa kauna-unahang pagkakataon na kasama niya ito. Noon niya lang naisip na umiiyak rin pala ang batang yon. Pero saglit lang yon at nabuo na naman ang determinasyon nito na iligtas si Amaria at bawiin ang kapatid sa mga aswang. Tara, magdaan-daan ka. May masakit ba sa katawan mo? Nabalian ka ba? Ayos lang po ko, kuya. Gusto ko nang puntahan ng ate ko. Baka hindi ko na siya maabutan eh. Huwag kang mag-alala. Hindi na mangyayari yon. Nandun na ang mga manunugis. Ililigtas nila sila Amaria. At tayo, kailangan natin makahabol. Opo, kuya. Ano, kaya mo pa ba? Kung hindi mo kaya, Tisoy, magsabi ka lang. Hindi, kuya. Kailangan ko pumabawi ang ate ko. Mga hayop ang mga aswang na yun eh. Wala silang karapatan dito sa mundo natin. Iba dapat ang mundo ng mga yun eh. Kasi mga hindi sila normal. Pinatay nila ang mga magulang ko. Kinuha nila ang kapatid ko. Dati tahimik ako kasi wala akong laban eh. Pero ngayon, hindi na pwedeng wala akong laban, kuya. Tama yan, Tisoy. Ganyan nga. Tara, bilisan natin. Opo, kuya. Hindi na ako natatakot. Ililigtas ko ang ate ko. Aray! Teka, parang ang mga manunugis yun, kuya. Sige, dito ka lang. Baka mauli tayo kay ate. Bakit hindi na lang po natin sila hayaang lumabas sa mga yan at kunin na lang po natin yung pagkakataon na itakas ang kapatid ko at gawa ng paraan ng pagligtas kay ate Amaria? Kung sa bagay nga naman, may punto ka dyan. Kung ganon, tara na. Ito ang gamitin mo. Protektahan mong sarili mo gamit yan. Maraming salamat po, kuya. Pero kaya mo pa ba? Basang-basa ka na rin po ng dugo mo eh. Oo, ayos lang ako. Sanay ako sa mga ganitong sugat sa katawan. Kaya wag mo akong alalahanin. Sige po, kuya. Tara na po. O sige, dito tayo dumaan. Aray! Oh, ayos ka lang ba? Ayos lang po ko, kuya. Kaya ko po ito. O, halika na. Bubuhatin kita. Huwag kang tumalon kasi mukhang napilayan ka sa paa kanina eh. Salamat po, kuya. Nakakatakot naman po yung lugar na ito. Medyo malamig din po. Oo, mukhang may kuweba dito. Tisoy, sa ginagawa natin, madali tayong mahahanap rito eh. Dugang kasi tayo kaya madali nila tayong maaamoy. Ano gagawin natin, kuya? Natatakot ka ba? Aminado naman po akong takot. Pero ano po ba magagawa ng takot kung nanganganib na ang ate ko? Mas nakakatakot kasi yung hindi ko na siya maabutan eh. Kuya, ubus na po kasi ako eh. Si ate kasi may pag-asa pa akong may matawag na kadugo ko. Huwag ka mag-alala.
Puprotektahan kita, Tisoy. Kukunin natin ang ate mo at si Amaria. Sandali. Ano yan, kuya? Parang bomba. Pero usok ang lumalabas para sa kahinaan nila. Tingnan mo ito, oh. Ala, kuya, grabe. Ang galing po ah. Manghihina sila kapag nalangap nila yan. Oo, ganun na nga. Teka, pahupain natin saglit. Saka tayo bababa kasi masakit rin sa ulo natin ang mga pangontra na yun eh. Pinatay nila ang sulo, kuya. Ayos lang yan. Kanina pa tayo sanay sa dilim eh. Akala kasi nila mahihirapan tayo kapag pinatay nila ang sulo. Hindi po ba totoo yun, kuya? Huwag mo nalang aminin na totoo. Pero hindi naman natin daman na talo tayo dun. Sanayin mo na lang ang mga mata mo sa dilim. Sige po, kuya. Parang nakakaya ko na po pala ang katawan ko. Lamog lang siguro yun, kaya akala ko pilay kanina. Mabuti naman. At matibay ka. Bilip ka na ba sa akin ngayon, kuya? Mamaya na ako bibilip sa iyo kapag nakalabas na tayo dito ng buhay. Kasama ang ate mo at si Amaria. Teka, umupa na yata ang usok. Dito ka lang ha, habang mga mahihina pa sila. Sige, kuya. Mag-ingat ka po. Maigpit ang pagkakahawak niya sa itak. Lumapit si Kulas sa mga aswang na kinakapos na ng hininga dahil sa pausok na binato niya. Inatake niya ang mga ito na halos hindi na mabuhat ang katawan at lumaban. Naging rason yun para mapadali ang kanilang pag-usad. Hanggang sa nakarating sila ni Tisoy sa bukana ng kuweba at doon nakita nila ang mga taong akala mo mga baliw na hindi maintindihan ang mga ginagawa. Ang ilan sa mga ito ay mga naglalaway na. Grabe dito, kuya. Kaya po ba natin sila? Ang dami pa nila. Tapos, sino yung mga nasa harapan nila? Parang ang tatanda na at hindi na makatayo. Hindi ko alam, pero mukhang natutunugan na nila tayo. Tara, maghanap tayo ng ibang taanan. Bakit hindi na lang natin gamitin yung ginagamit nyo kanina? Mas madali yun eh. Isa na lang kasi natin eh. Gagamitin natin ito mamaya sa pagkuha sa ate mo at kay Amaria. Kaya sa ngayon... Patayin ang mga manunugis! Sumugod sila! Protektahan natin ang trono! Sige na, kumilis ang lahat! Ala, kuya. Alam na nila. Hayaan mo, magandang pagkakataon ito para mahanap sila. At isa pa, may inayang si Alcaparo dahil sugatan siya. Sugatan din po tayo, kuya eh. Yun lang. Nasaan na ang anak ko? Babawi ako ng lakas, kaya kailangan ko ang dugo niya. Iharap niya siya sa orakulo. Kailangan ko lang maging malakas. Yan ang pipigilan natin, Tisoy. Halika, dito tayo, habang abala sila. Opo, kuya. Habang dahan-dahan sila sa pagakbang upang lumipat ng pwesto, kahit gaano yung kaingat, hindi pa rin maiwasan na may makakita sa kanila. Ngunit mula sa bukana ng kuweba, may isang aswang na sumigaw sa kanyang pinuno at sinabi ang nakita mga patay na mga kasamaan sa labas. Sinasabi nito na sumugod na ang mga manunugis. Pero ang tinutukoy nitong mga patay ay ang mga aswang na pinatay ni Kulas sa labas ng kuweba. Talagang ang tigas niyong dalawa ah. Sige mga kasama, bumawi kayo ng lakas. Kunin sila! Sige, gawin nyo. Tingnan natin kung may labang kayo rito sa hawak ko. Sa oras na mabitiwan ko ito, uusok ito at madadamay na pati ang orakulo ninyo. Ano na naman yan? Ito lang naman ang ginamit ko para mapatay ang lahat ng bantay nyo sa labas. Isipin nyo nga kung gaano sila karami laban sa sitwasyon namin. Pero napatay ko silang lahat nang walang kahirap-hirap. Kaya kayo, mag-isip-isip kayong maigi. Bitiwan niyo ako. Kulas, nandiyan ka pa ba? Ate Amaria! Tisoy, bakit ka nandito? Sino kasama mo? Kasama ko po si Kuya Kulas, ate. Akin na anak ko! Sige, subukan mong bitiwan yan. Kung kaya ba niya ang lakas ng dugo ng anak ko? Bitiwan niyo ako! Wag! Wag, kuya! Kakagatin niya si ate! Tigilan mo yan! Maria! Umalag ka! Hindi niyo na ako mapipigilan pa. Panahon para uminom na ng pampasigla. Ang sakit! Tama na! Maria! Ayop kang ama ka! Tigilan niya yan! Bitiwan niyo ako! Bitaw! Anak nang... Bakit tuminto ang pausok na binato ko? Yari na, kuya! Palpak pa yata yung pausok mo! Wala pala yung armas mo eh. Hindi ka matulungan.
Ha! Kawawa ka namang manunugis ka. Sige, harapin niyo na ang mga manunugis sa labas. At yung anak ko, panahon na upang gawing aswang yan. Hindi niyo pwedeng gawin yan! Amaria! Huwag kang pumayag! Amaria! Ate Amaria, lumaban ka po ate! Yan na lang makakapitan natin sa ngayon! Ate! Ikaw babae, kayo, hawakan niyo yan. Ibuka mo ang bibig niya nang maisubo ng orakulo ang bato ng makapangyarihang aswang sa ating tribo. Nay! Nay! Ako to si Kulas! Huwag mong gawin yan, Nay! Nakakahawa ka naman. Sinong nagsabi sa iyo na nanay mo siya? Hindi ba't patay na ang nanay mo? Ako ang pumatay sa kanya. Ako ang kumain sa sanggol na nasa sinapupunan niya. Hindi ko siya nanay. Paano naging kamukha niyang nanay ko? Hindi mo nga siya nanay, pero tiyahin mo naman siya. Hindi totoo yan. Kilala ko mga kapatid ng nanay ko. Pero hindi ang kambal niya. Diyan ka nagkakamali, manunugis. Mahina ka kasi. Walang alam. Hindi mautak at mahilig sa padalos-dalos. Kaya ang mga bagay na dapat alam mo, hindi mo alam kasi hindi mo ilalam. Bitiwan niyo ako! Ibukan niyo ang bibig niya. Huwag niyong hayaan kinakaya-kaya lang kayo niyan. Hindi nga talaga sila natin kaya, kuya. Magiging aswang na talaga si Ate Amaria. Sinusumpa ko. Sa oras na malunok ko itong bininang aswang, malalaso ng dugo ko ang aking ama. Papabagsakin ko ang tribo ng mga aswang na pilit sa akin ipinapamana. Ano? Hoy! Anong nangyari dyan kay Amaria? Anong sinusumpa, ha? At bakit nangihina ang orakulo? Anong nangyayari? Ganun pala, narinig ko ang bulong ng orakulo. May dugo akong babaylan at naka-apekto to sa kanya kaya siya nangihina. Ano? Hindi pwede yan. Pigilan niyo siya. Huwag niyong hayaan niyang malunok ang bato. Kuya, hindi ko maintindihan. Bakit gusto na ni Ate Amaria na lunukin ng bato? Hindi ko na rin maintindihan ang mga nangyayari. Pero kapag sinubo niya kasi ang bato... Sinubo na nga niya, kuya. Hindi. Bakit mo nilunok ang bato? Hindi ba't yun naman ang gusto mo? Sumumpa ka eh. Sa tingin mo magugustuhan ko ba yon, ha? Dahil yun din ang bagay sa'yo. Papatayin kita habang hindi pa napoproseso ang bato sa katawan mo. Hindi na ako papayag sa gagawin mong yan. Mabilis na kumilos si Kulas papunta sa pausok na hindi nakapaglabas ng usok. Hindi ito gumana dahil hindi sapat ang pagbukas nito sa maglalabas ng makapal na usok. Sa biglaan niyang pagkilos, nabitiwan siya ng aswang na humahawak sa kanya. Pero nang aapakan na sana niya ang pausok, bigla naman siyang nasipa ng aswang at saktong dumating ang isa pang manunugis. Pasukin ang kuweba at ubusin ang lahat ng aswang. Ano nangyayari? Bakit parang nangihina ako? Kasi tumatalab na ang sumpa ko. Mahirapan ka. Katumbas akong gaano ka kasama. Ayop ka. Wala kang kwentang anak. Takas na mga aswang hanggat kaya niyo pa. At ikaw, kahit may dugo kang babaylan, kakain ka pa rin ng tao at papatayin ka ng mga manunugis na yan. Hindi kita hayaang makatakas ngayon, Alcaparo. Kumanda ka sa akin kapag nahuli kita. Nang nakita ni Alcaparo ang albularyo na si Vito, agad itong kumaripas ng takbo habang hawak-hawak nito ang lalamunan. Sinundan nito ng ibang manunugis habang si Amaria naman ay napaluhod na dahil sa proseso ng pagiging aswang sa kanyang katawan. Pero hindi nagbago ang mukha nito. Katulad sa nangyayari sa ibang aswang kapag sila ay nagpapalit ng anyo. Nagiging kulubot kasi ang mga balat ng mga ito samantalang si Amaria ay nanatiling anyong tao. Amaria, ayos ka lang? Sobrang init, Kulas. Ate Amaria, alam mo ba kung nasan dito yung mga biyag na babae? Amaria, ang mga mata mo, nawawala ang mga puti. Kulas, oo nga. May nakikita ko, Kulas. Mas malinaw ito sa ngayon. Ganito pala ang mukha mo. Buti naman gumaling ka na sa pagkabulag. Ang bilis ni Alcaparo makawala. At yan, ano nangyari dyan? Ano, aswang na ba yan? Hindi,
May dugo siyang babaylan ayon sa orakulo. Kaya siguro sa ganitong paraan, lumalaban ang pagiging tao niya sa pagiging aswang. May dugo siyang babaylan? Sinong babaylan naman ang pinagmulan niya? Ang pinakamalakas, ayon sa orakulo. Ang pinakamalakas? Yung pinakamalakas na babaylan noon yun ang orakulo nila ngayon. Ano ho? Pero ano yun Hindi niya alam na siya ang pinakamalakas na babaylan noon. Hindi ko kayo maintindihan, Manong. Paanong naging pinakamalakas na babaylan natin ang orakulo nila? Dahil ang orakulo ay isang babaylan din. Siya ang tinutukoy kung kahit gaano ka pa kabuti. Kung sinakop ng bato ng aswang ang utak mo magiging masama ka rin. Ngayon, malinaw na ba sa'yo ang ibig ko sabihin? Si Amara, bulag lang yan. Pero itong orakulo nila, dating babaylan. Yan ang rason na sa kabila ng katandaan niya nananatili siyang buhay. Habang buhay niyang dinadala ang insulto ng mga aswang sa ating mga manunugis at albularyo. At yun ang hindi matatanggap ng lahi natin. Pwes, ako naman ngayon ang mangiinsulto sa lahi nila. Hanggat nasa katawan ko ang bato, hindi ko sila tatantanan hanggat hindi sila nauubos. Nagkatinginan ng iilan sa mga manunugis sa lugar na yon. Hindi nila lubos sa kalain na sa kabila ng paglunok ni Amaria ng bato ng aswang, may ulirat pa rin ito sa pagiging tao at alam pa rin ito kung saan ito papanig. Hindi nagtagal na nahimik na ito. Atakma itong aalalayan ni Kulas ng tayo pero bigla itong tumingin sa kanya. Nararamdaman ko na siya. Nagugutom na ako't nauuhaw. Sinasabi ko na nga ba Sandali lang, Manong. Sa tingin ko, kaya niya kontrolin to. Amaria, naririnig mo ba ako? Makipag-usap ka sa akin para mapatunayan kong hindi ka nawawala sa sarili mo. Kaya ko to. Ang babango ng mga naaamoy ko. Nakakatakam. Oh, teka, saan ka pupunta? May gusto akong puntahan. Hindi ko alam kung bakit. Ang mabuti ba siguro, sundan natin siya. Patayin niyo ang orakulo. Hindi na tayo kilala niyan bilang kalahi niya. Pero ang bato sa katawan niya, hindi na dapat pang mapa sa kamay ng mga aswang. Susundan lang natin tong si Amaria. Sana naman, Amaria, wala kang gagawing hindi maganda, hindi ba? Diyan ko naamoy yung mga babaeng bihag. Kapag inalis ang malaking bato na iyan, makikita niyo sila sa loob. Nandiyan sila sa loob? Kailangan nating iusog yung bato. Ibig sabihin, nandiyan ang ate ko sa loob? Ay sige, halika kayo. Pagtulungan natin itulak ang malaking bato na ito. Maraming salamat, Ate Amaria. Makikita ko na po ang ate ko. Pero, kumusta ang pakiramdam mo, Amaria? Hindi ka ba nahihirapan? Nakakatakam ang mga nasa loob. Gusto kong pigilan mo ako kapag nakalabas na sila. Oo, sige, Amaria. Akong bahala sa'yo. Pero kung talagang hindi mo na kaya, pasimple ka lang kumagat sa balikat ko. Habang pinagtutulungan nilang itulak ang nakaharang na malapad na bato, sakto namang dumating ang ibang manunugis. Nahuli ng mga ito ang ibang aswang na nangihina na dahil sa usok na nalanghap, pero si Alcaparo ay talagang hindi na naabutan pa. Nang mausog naman ang bato, nagsisigawan naman ang mga babae sa loob. Akala kasi ng mga ito aswang pa rin pero nang mapagtanto nilang hindi, ay umiyak ang mga ito at nagpapasalamat. Yung ate ko, nandyan pa ba ang ate ko? Dito ko muna, Tisoy. Natataranta mga yan. Kaya baka maapakan ka nila at mapahama ka pa doon. Abangan mo yung ate mo dito, Ang bango. Gusto kong uminom. Pigilan mo, Amaria. Kaya mo yan. Huwag ka na lang tumingin. Oo, kaya ko to. Titiisin ko to. Oh, ano, Amaria? Bakit parang nagdaramdam ka na? Manong naman, hindi rin ito madali para sa kanya. Pero nakikita nyo naman, di ba? Sinisikap niyang pigilan. Sana nga mapigilan niya yan. Dahil sa oras na may masaktan siya, kahit ikaw pa, hindi ako magdadalawang isip na saktan din siya. Mas lalong naging mahirap yun kay Amaria. Kaya nang hindi na niya ito kaya, lumapit ito sa bagay na umuusok at nilanghap ang usok nito para mahimatay na lang kaysa sa magtiis. Nagulat ang mga manunugi sa ginawa niya at nilapitan na lang din ito ni Kulas. Sa gabing yun, marami silang mga aswang na napatay. Nabawi nila ang mga dalaga at si Amaria naman ay nilayo lang din muna ni Kulas sa mga manunugis.
Kasama pa rin niya si Tisoy at ang ate nito na wala na rin sa sarili. Kaninong bahay to, Tisoy? Hindi to bahay na tinitira namin, kundi kubo to ni tatay dati. Ang nasa loob po nito ay mga sako-sakong uling. Ah, ganun ba? Tara ate, huwag ka na pong matakot kasi ligtas ka na po dito. Nandiyan na po si Kuya Kulas at Ate Amaria. Poprotektahan nila tayo. Sige, Tisoy, pumasok na kayo. Kailangan ko ng may malapagan dito kay Amaria. May papag ba dyan sa loob? Meron po kuya. Sandali lang po, itutulak ko lang yung pintuan. Sa lugar na yun sila nagpahinga hanggang sa sumapit ang umaga. Nagising si Kulas sa tindi ng pamamaga ng mga sugat niya pero pansin niyang tila may gumagamot rito gamit ang mga dahon. Magandang umaga, Kulas. Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos lang ako. Parang nakakapanibago ka naman tingnan. Ang ayos na ng mata mo at diretso ka na rin kumakatingin sa akin. Masaya ako makakita, Kulas. Pero siyempre, may lungkot dahil hindi na ako normal. Hindi ka nagpalit ng anyo kagabi. Wala akong nakitang pagkakaiba sa mukha mo. Hindi rin mahaba ang kuko mo tulad ng mga aswang. Maaring nakuha mo ang gutom pero hindi ang anyo. At saka yung gutom na yan, alam kong malalagpasan mo rin yan. Nalagpasan ko na. May nakuha pala akong langka. Pasensya ka na, yun lang ang pwede nating kainin. Tsaka, oo nga pala, may lagnat si Tisoy. Pero naalagaan na siya ng ate niya. Nakausap mo na ba ang ate niya? Oo, naikwento na rin niya ang mga pinagdaanan nila sa loob. Pero ang sabi ko, kailangan siya ng kapatid niya kaya kailangan niya magpakatatag. Maraming salamat, Amaria. Aray! Oo, huwag ka masyado makikilos. Namamaga kasi ang mga sugat mo eh. Pero hayaan mo mamaya, mawawala na rin yan. At maraming salamat din Kulas kasi hindi mo ako pinabayaan. Hindi rin ako nagkamali sa desisyon ko, di ba? Siyempre, hindi kita bibiguin. Masyado nang marami ang naisakripisyo mo sa akin. Ayoko naman sayangin yon. Kaya kahit mahirap, lalaban ako. Tsaka, alam mo, ang lakas ko Yung lakas ko dati parang nadagdagan pa sa ngayon. Ayos yan. Para walang may manakit sa'yo. May laban ka para protektahan ang sarili mo. Pangako Kulas, ako ang papatay sa sarili kong ama. Wag mong gawin yan para sa amin Hindi rin biro ang ginawa niya sa akin. Binuulang naman niya ako para sa pansarili niyang layunin. Hindi ko naramdaman na tatay ko siya. Hindi ko nga siya kayang tawaging ama eh. Mas pamilya ko kayo. At siya, kalaban natin. Damang-dama ni Kulas na kulang ang isang araw na pahinga para lang maibsan ang sakit na nararamdaman niya. May paghilom naman ng mga sugat niya pero dahil sa dami nito, ramdam pa rin niya ang sakit. 4:00 ng hapon, bumaba sila sa lugar ng tiyahin niya. At masaya itong makitang nakabalik si Amaria na labis na namang ipinagtaka ng babae. Pero sa huli, nagkwento ito na ang ina ni Amaria ay ang apo ng babaylan. Kapatid sa labas ng albularyong si Vito. Ibig sabihin, chewin ko pa yung albularyo na gustong pumatay sa akin? Nakakagulat Pero anong magagawa natin? Yun ang katotohanan. Pero hindi niya kaano-ano ang babaylan. Kamag-anak raw yun sa kabilang panig. Sa labas, sa nanay ng kapatid niya na tunay mong ina. Yun ang pagkakaintindi ko. Kasi magkapatid lang sila sa ama Sigurado kong marami siyang alam tungkol sa nanay ko. Pwede mo ba akong dalhin sa kuta niyo? Pero malapit na maggabi Kukontrolin ko ang sarili ko. Pero oo, may tiwala ako sa'yo. Ang kaso sa kanila wala Pero sa akin ka lang magtiwala, wag sa kanila. Sige na Kulas, dalhin mo na ako doon. Sige na nga. O Tisoy, ikaw nang bala sa ate mo Babalikan ko kayo dito. Opo kuya, mag-ingat po kayo ni ate at bumalik po kayo kagad. Talagang umakyat ng bundok si Kulas at Amaria kung saan naroon ang kuta nila ng mga albularyo at manunugis. Alerto ang mga manunugis nang dumating sila pero nanatili lang silang kalmado. Para saan naman ito, Kulas? Para ipaalam sa'yo kung kanino talaga anak si Amaria. Bukod kay Al Caparo, na tatay niya. Magandang gabi ho, Mang Vito.
Magandang gabi rin sa'yo. Sana matino ka pa rin. Wala ho akong nararamdaman na parang nakakalimot sa ginagawa ko. Malinaw po sa akin ang lahat ngayon. Walang kahit sino o anong makakaalipin sa akin dahil ako ito. Kung ganun pumasok kayo. Sa loob tayo mag-usap. Maraming nababala sa mga tao rito dahil nandito ka. Maraming salamat po. Sige na, umupo kayo. O nga pala, anong pakay nyo rito? Makikipagtulungan ba kayo para mahanap si Al Caparo? Bukod po dyan, nandito kami upang ibigay sa inyo ang kahon na ito. Gamit yan ng totoong ina ni Amaria na galing sa tiyahin ko. Binigay yan ni Esmeralda sa kanya dahil katotohanan yan sa pagkatao ni Amaria. Parang kilala ko ang kahon na ito Pag-aari ito ng kapatid kong lalaki na matagal ng pumanaw. Paano napunta kay Esmeralda ito? Buksan po ninyo para malaman niyo kung paano napunta kay Esmeralda ang sulat. Okay, sige. Galing kay Esmeralda ang sulat na nakasaad dito Basahin ko. Vito, itinakas ko ang sanggol hindi dahil traidor ako sa inyo, kundi dahil sa katotohanan na ayaw niyong paglaanan ng oras para ako pakinggan. Si Amaria, ang pangalan ng sanggol na ito, ay pamangkin mo. Anak siya ni Amelia na iyong kapatid. Ginawa ni Amelia ang lahat para lang magising ang kanyang lola na babaylan. Gumawa siya ng ritual noong mga panahong nasosolo niya ang orakulo. Nagising ang orakulo sa sarili nitong ulirat at nanumpa na magiging kalaban ng mga aswang ang sanggol na yon paglaki. At hindi kakampi. Kaya sana wag patayin si Amaria. Ay, naku naman, Amelia. Kung pinagbigyan pala kita, Manong, di nagsisisi ka na ngayon. Pasensya na kayo. Sana mapatawad ako ng kapatid ko. Pasensya ka na, Amaria, Wala akong kalabalam. Pinaglaruan lang po tayo. Kaya huwag kang mag-alala, Tiyo. Kahit naman na naging tutol kayo sa buhay ko, mananatili pa rin naman akong kakampi. Kaya pala, kahit pwede naman ako na gumawa sa hindi magawa ni Nicolas parang may nagpipigil pa rin sa akin. Yung pala dahil pamangkin pala kita. Pasensya na talaga. Maria, muntik na akong isumpa ng nanay mo. Mahal na mahal ko pa naman ang kapatid ko na yon. At isa siya sa dahilan kung bakit gustong-gusto kong mapuksa ang mga aswang na yun Kasi hindi nila binalik ang nanay mo sa amin. Pero ngayong alam ko na, naniniwala na ako. Dahil nanay mo na mismo ang gumawa ng paraan para mabaliktad niya ang sitwasyon. Mabuti naman po't maayos na tayo. Nagpapasalamat din ako, Kulas. Mas lalo mo lang pinatunayan sa akin na hindi ako nagkamali sa'yo. Sa kasagsagan ng kanilang pag-uusap, biglang dumating ang isang manunugis at sinabing sinasalakay sila ng mga aswang. Naging alerto naman silang tatlo at si Amaria naman ay humawak na rin ng sandata. Hindi na sila nagsayang pa ng oras at tinarap ang mga umaataking aswang sa kuta nila. Hanggang sa nagkaharap ulit ang mag-ama. Wala kang kwenta, anak! Binuo kita para maging halili ko. Pero ang ginawa mo, kinalaban mo ako. Buti na lang na iluwa ko ang dugo mo. Naalis ang lason sa katawan ko. At ngayon, hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin. Mas hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa mga kadugo ko. Sa nanay kong bihag mo. Ay, oo nga pala. Tungkol dyan, paano ka nagkaroon ng dugong babaylan, Paano nangyari yon? Hindi ko alam. Maliban lang sa apo ng orakulo ang aking ina na mukhang hindi mo rin alam. Ano? Nakakagulat ba? Kapatid ko lang naman ang babaeng ginahasa mo. Hindi ka kasi naging mabusisi at puro kahangarin. Kaya ka na isa ng hindi mo namamalayan. Hindi mo nga alam na tinraidor ka ng orakulo mo Wala kang kakampi, aswang. Sabi ko sa'yo, mahina ka Ayop kayo! Mapatay ko kayong lahat! Ako munang harapin mo! Talagang ikaw ang haharapin ko! Wala kang utang na loob na anak! Matapos kitang buuin,
Ganito ang igaganti mo sa akin? Mamamatay ka! Ikaw muna! Walang iya ka! Natamaan mo siya at manghihina na rin yan sa usok na nasa paligid. Lalabas ba ang baton yan? Kailangan natin kunin yan para wala nang magmana. Maria, ayos ka lang. Pasensya na hindi ako nakasali sa inyong dalawa dahil masyadong mabilis eh. Pero marami kang sugat. Wala na ang aswang na yan. Tara na sa bahay. Maraming salamat, Kulas. Pasensya ka na talaga ah. Halika, gamutin natin yung sugat mo. Kahit alam kong mabilis lang maghilom yan. Yung 3 araw naging 2. Karapat-dapat ka pa rin talagang alagaan. Naging madaling talunin ng mga aswang nung sinugod sila ng gabing yon. Yun ay dulot ng galit, padalos-dalos at epekto na rin ng mga pangontra nila. Maaaring hindi lahat ng aswang nalupig nila pero ang pinuno ng mga aswang ay talagang napatay ito ng sarili nitong anak. Pinagtabi ni Manong Vito ang 2 bato ng aswang sa isang lagayan. Isa sa orakulo at ang isa sa ama ni Amaria. Nilibing nila ito sa lugar na hindi madaling mahukay. Dahil tapos na ang sagupaan ng mga aswang at ng mga manunugi sa talbularyo, sa loob ng maraming taon na namumuhay sila sa lugar na iyon ay nanatili na itong payapa. Sinama na nila si Tisoy at tangkati nito sa pamumuhay roon. Hanggang sa ang binata na si Tisoy ay nagkaroon na rin ng kaalaman tungkol sa ibang lugar. Kaya kung saan-saan na rin ito nakararating. Habang si Kulas naman ay nagkaroon na rin ng sariling pamilya kasama si Amaria. Na parang natunaw lang ng pagiging dugong babaylan niya ang kanyang pagkaaswang. Kahit na hindi lingid sa kaalaman ng lahat na may bato ng aswang sa kanyang katawan. Wakas. Hello mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong Puli. At muli tayo na naman po ay magsha-shoutout galing sa video ng dalagang pinagsamantalahan at itinapon sa ilog, yung mga nag-comment doon. Pero syempre, uunahin po natin yung mga nag-join o nag-member sa atin, no? Yung ating, parami na sila. Total numbers po natin ay 11 na, no? So sana po sa susunod marami pa rin po ang sumali at sumuporta po sa ating channel. So ito po, unahin na po natin yung unang-una na nag-join, okay? Yung unang sumuporta sa atin si Lance MBB, kay Mayan Zuevela, kay Christopher Kalima, kay Precious Iris Also, at siyempre kay Josephine Barrientos, kay Noel Reyes, kay Shaololin Your Love, kay Lynn Kalayeg, kay Akala Carmi, kay Kaloyal Kualas de Muls, at siyempre pa kay Mark Hill. Ayan, ito yung pangalang artista. Kay Chris Michael Betita, kay Myla Lotino, kay Jomar Atemosa, ito po yung mga bago natin, no? Si Jomar Atemosa, kay Grace Gale, at kay Anjo Pesiao. Ayan, hello po. Nako, thank you very much po sa inyong pagsuporta sa ating YouTube channel. So, yung mga gusto pong lagi pong nako-comment or lagi na siya shoutout, every time po na meron po tayong pa-shoutout, sila po ay mga nag-join. So, gusto niyo pong mag-join po, meron po doon sa tabi ng title ng ating YouTube channel, yung mga kwento ni Kabanong, may join button doon. Pindot lang po kayo, less than 100 po. Nakasuporta na kayo sa akin, nakatulong na po kayo sa channel at lagi pa po kayo masya-shoutout. May iba pa pong mga po doon, entry level. Mas mataas na entry level, mas meron pong benefit na mabibigay po sa inyo. And syempre, tuloy-tuloy pa rin naman tayo sa pag-shoutout ng mga nag-comment. Pero randomly lang po ito, no? Yung mga makikita po natin na kumbaga papasadaan natin, kung sino po yung ma-shoutout natin, maswerte masya-shoutout, sila lang po yung mabibikas po natin. So, una po nakita natin dito si Papa Reeves. Hello po, shoutout po. Sabi niya sa MFS Shoe. Yan, okay. Meron pong MFS Shoes. Shoutout po sa inyo kay Roselyn Labajo at kay Jonalyn Tubalias. 3 account po daw yung ginagamit niya. Ako, maraming salamat po. Kay Lilibet Halandoni, hello po. Ayan, ako, napakaganda po ng font na ginamit niya. Hindi ko masyado mabasa. At kay Precious
Irish also. Yan po, yan. Isa po sa mga nag-join button natin yan. Kasi pagka nakita ko na nag-join kayo, meron po kayong special emoji, yung star na, yung bilog na blue na may star. Okay, kay Jonalyn Tubalyas, ayan, sabi niya, naghihintay lang siya ng pabor sa daming account ko na pinafollow daw. Nako, thank you very much, no? Kaya Dionisio Saloreto, sayan. Hello po, mga kayanggaw, sabi niya. Kay Judith Santos at kay Jonalyn Tubalyas. Ayan, baka pwede daw pa-shoutout, Jonalyn. Hello po. And then kay Honey Jane Engalia. Hello. Ayan, habang natutulog daw, nakikinig siya. At kay Rosana Kaufman. Hello po. And kay Eleanor Anala. Kay Aida Calma. Hello at shoutout din kay Jancel Ceresa. Kay Jonalyn Tubalyas. At kay Federanada. Ayan, syempre ito shoutout rin po listening dahil buntis daw siya. Nako, nakikinig na ngayon, may baby na daw siya at 2 years old na ba? Jemlyn Dahuya, talagang time flies no? And kay Miss Aniseta Channel, hello po. Kaya lang ang masakit kasabot ng ama ni Emilio, comment siya about doon sa story. Kaya Sichar Namukamali. Naku, tama po ba yung pagkakabigas ko? Sana minsan po, mas maganda po, i-comment nyo na rin mismo yung pangalan nyo para mas madali mabasa, no? Then kay Dikong TV, hello, kay Bong Serrano, Arayat, Pampanga. Galing sa Arayat, Pampanga ito. Kay Liza Elesion, hello po. Galing naman to sa Iloilo. Kay Catherine Epilan. Tama ba? Catherine Epilan. Hello po. Kaya shoutout rin daw kay Ricardo Epila, nahiyanggaw na rin daw siya. Kay Gnit, kay Jonalyn Tubalyas at kay Jonalyn Tubalyas. Hello po. Nako, iba-iba to. Dalawa pala to. Nag-comment lang siya ng dalawa. Kay Cheyenne Soto, kay Erickson Benitez. Hello po. Shoutout rin daw. Galing to sa Malabon. Sina Olan, Mark, Joshua, Randy, Amang, tsaka si Ompong. Nako, ang dami yung boses. Ang dami yung pangalan, ha. Hello po. And kay Jane Rose Gaspi. Ayan. Jane Rose Gaspi. Pa-shoutout din daw. Then kay Abigail Embang. Hello po from Negros. Kay Zenaida de Maunahan. Talagang hindi maunahan. Shoutout po. And then kay Eric Odonya. Shoutout po kay Eric P. Odonya. Yan, isang mag-iitik daw. Yan, wala daw siya kasama doon. Ayan, mukhang ako lang ang kasama niya, ang ating kwento. Kay ang Angelito Agustin, ayan, kay Darwin Kotkot from Cebu, and kay Arlene Merano, ayan, since 50k followers lang daw siya, kasama na natin siya. Siyempre, ito si Lance MBB, member po natin to. And kay Rochelle Diebo, ayan, from Singapore. So, ayun po mga kaibigan, ang ating mga random na shoutout sa mga nag-comment. So, sana po, yung mga hindi natawag, wag po kayong magsawa na mag-comment para po tawag doon. Malay nyo, kayo naman ang susunod kong ma-shoutout. At kung talagang gusto nyo sure ball na ma-shoutout ko kayo, yun nga po, mag-join po kayo sa ating membership. Doon mag-click kayo dyan sa join button. At siyempre, yung mga magko-comment, maraming salamat po. Malaking talagang tulong yan sa ating channel. Mag-like rin po kayo. Don't forget to like, ha. At yung mga bago po natin na mga bisita, sana po don't forget to click that subscribe button at saka yung notification bell para lagi kayo nano-notify pag meron po tayo mga bagong mga videos na ipapalabas. Okay? So maraming salamat po. Guys, ingat po kayo kahit saan man kayong panig ng mundo, ha. Thank you very much po sa pagsubaybay palagi. At ito po uli si Kabanong nagsasabing I love you all!